Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1895902. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Tama. Matigas na tumango si Waldo. Ang kanyang mga mata ay napuno ng pagpapakumbaba habang nakatingin kay Alvin na parang senior na nakatingin sa isang junior. Natural, maaari kang tumanggi. Tutal, ikaw at ang iyong dalawang kasama ay parang basura. Ngumisi si Waldo habang inilipat niya ang kanyang atensyon kay Gory at Louis. Agad na naging malungkot ang mga ekspresyon ni Gory at Louis. Gayunpaman, alam nila na sinadya ni Waldo si Alvin kaya nanatili silang tahimik. Nag-aalala sila na lalo nilang magagalit si Alvin kapag nagsalita sila. Kung si Alvin ay hindi masyadong nasaktan, natural, wala silang pagdududa na magagawa ni Alvin na patayin si Waldo. Bagamat si Alvin ay wala na sa bingit ng kamatayan tulad ng dati, kung isa sa alang-alang sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, halatang malubha pa rin siyang nasugatan. Kahit si Gory ay naramdaman na parang kaya niyang talunin ang kasalukuyang Alvin, lalo pa si Waldo na mas malakas kaysa sa kanya. Death Duel. Si Alvin ay pamilyar sa death duels. Hindi lang iyon, ngunit kung hindi siya magdadalawang isip tungkol dito, hindi niya maaalala kung ilang beses siya nasangkot sa isang duel ng kamatayan. Gayunpaman, ang katotohanan na si Alvin ay nakatayo pa rin dito ay nangangahulugan na ang lahat ng kanyang mga kalaban ay namatay. Ngayon, si Waldo, ang anak ng ikalimang elder mula sa Northern Plethora Sect, isang first-rate na puwersa sa Upper Province ng Dao Marshal Saint Land, ay nagbigay sa kanya ng death duel invitation at hiniling pa kay Elder Argus, ang pinakamalakas na Silver Flame Elder sa Black Turtle Sanctum, na maging kanyang saksi. As expected, basura ka talaga. Sabihin mo lang sa akin kung natatakot kang tanggapin. Bakit ka nag-aalangan? Patuloy na tinitigan ni Waldo si Alvin ng may pagmamalaki habang mayabang na sinabi niya, huwag mong sabihin sa akin sa pag-aalinlangan, magagawa mong mag-ipon ng lakas ng loob. Duwag. Basura. Nakaharap sa isang bagay na hindi maihahambing sa basura, sa tingin mo ba ay tatanggihan ko ang hamon? Sa wakas ay nagsalita si Alvin. Isang bagay na hindi man lang maihahambing sa basura. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, tumibok ang puso ng lahat. Batay sa salita ni Alvin, pinaplano niyang tanggapin ang death duel invitation ni Waldo. Siya ay baliw. Napabuntong hininga ang maraming tao. Nadama nila na si Alvin ay nawala sa kanyang isip. Huwag mong sabihin sa akin na siya ay napakalakas na kaya pa rin niyang talunin si Waldo kahit na siya ay nasugatan ng husto. Ang ilang mga tao na medyo malakas ay na-curious kaya pinalawig nila ang kanilang divine consciousness at sinisiyasat ang cultivation base ni Alvin. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Tiyang tuktok ng Eminent Saint Stage. Paano ito posible? Natuklasan din ng aking divine consciousness na ang kanyang cultivation base ay nasa tuktok ng Eminent Saint Stage. My goodness! Siya ba ay naghahanap ng kamatayan? Ang isang tao sa tuktok ng Eminent Saint Stage na malubhang nasugatan ay nagpaplanong tanggapin ang death duel invitation na inisyo ng isang Mastery Divine Saint Stage Martial Cultivator na halos nasa tuktok na ng kanyang kalusugan. Matino pa ba siya? Naghahanap siya ng kamatayan. Nang malantad ang cultivation base ni Alvin, nagkaroon ng kaguluhan. Naturally, mayroon ding mga tao na nanatiling kalmado na parang alam na nila na ang cultivation base ni Alvin ay nasa tuktok ng Eminent Saint Stage. Bukod kina Gory at Louis, ang iilang tao na ito ay sina Waldo, Argus, at Shelton. Walang paliwanag na kailangan para kay Gory at Louis dahil sila ay mga kasama ni Alvin. Alam na nila ang tungkol dito noon pa man. Para kay Waldo, narinig niya ito mula kay Argus. Noong sinisiyasat nina Argus at Shelton si Alvin gamit ang kanilang divine consciousness para tingnan kung tao siya, natuklasan din nila ang kanyang cultivation base. Dahil dito, ipinadala ni Argus ang kanyang boses kay Waldo, na nagmumungkahi na ipahiyan niya si Alvin sa pamamagitan ng pag-i-issue ng death duel invitation. Hanggat tinanggap ni Alvin ang hamon, ang insidente ngayon ay tiyak na magkakaroon ng masayang pagtatapos para kina Waldo at Argus. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng paliwanag si Argus para sa kanyang matalik na kaibigan kapag nagkita sila sa hinaharap.
Ang lahat ng ito ay dahil sa pagmamanipula ni Argus na ang mga bagay ay lumaki hanggang sa ganitong lawak. Junior brother Alvin. Alvin. Si Gory at Louis ay natakot nang lumingon sila kay Alvin nang may gulat. Sa sandaling bubuksan na nila ang kanilang mga bibig upang pigilan siya, agad silang pinutol ni Alvin. Huwag kang mag-alala, may tiwala ako. Senior brother Gory, hindi mo ako nakitang nakipag-away sa death duels kasama ang ibang tao. Noong nasa Mystical Sky Mansion pa tayo, hindi ba pinatay ko rin si Zhao Kun mula sa Dalton clan? Ilang tao ang nag-aakalang matatalo ako sa oras na iyon. Nagsalita si Alvin ng buong kumpiyansa. Ngunit ngayon, ikaw ay. Paalalahanan na sana ni Gory si Alvin na siya ay nasugatan at wala sa kanyang pinakamabuting kalagayan, muli siyang hinarang ni Alvin. Sapat na para patayin si Waldo. Sa huli, pinili ni Gory at Louis na maniwala kay Alvin. Naturally, ito rin ang tanging pagpipilian nila. Nakikita nila na si Alvin ay determinado at walang pagbabago sa kanyang isip. Elder Shelton, sana ay maging saksi ka rin sa death duel sa pagitan namin ni Waldo. Kung hindi, natatakot ako na may matandang aso na hindi makapagpigil sa sarili at makialam kapag nakita niya ang bagay na iyon na hindi man lang maihahambing sa basurang pinapatay ko, sabi ni Alvin kay Shelton nang akala ng lahat ay nawalan siya ng malay. Agad na tumahimik ang buong lugar. Ilang matandang aso. Yung bagay na hindi man lang maihahambing sa basura. Maraming tao ang tumingin kay Argus at Waldo nang kakaiba nang marinig nila ito. Marami rin sa kanila ang lihim na nagbigay ng thumbs up kay Alvin. Walang espesyal kung sinumpa ni Alvin si Waldo, ngunit talagang sinumpa ni Alvin si Argus, ang numero 1 Silver Flame Elder sa Black Turtle Sanctum din. Hindi lamang ito nakakagulat, naramdaman nilang sumuko na si Alvin at nagpa siya na ipaubaya ang lahat sa tadhana dahil ang mga bagay ay umabot na sa yugtong ito. Iyon marahil ang dahilan kung bakit siya umarte ng walang ingat. Naging malamig ang ekspresyon ni Argus. Bagamat alam niyang minumura siya ni Alvin, wala siyang masabi dahil hindi binanggit ni Alvin ang kanyang pangalan. Kung siya ay nagsalita, hindi ba iyon ay katulad ng pag-amin niya na siya ay isang matandang aso? Talagang pupunitin kita sa 1,000 piraso. Tiningnan ni Waldo si Alvin na may nakakatakot na malamig na mga mata na puno ng layuning pumatay. Nakapagpasya ka na ba? Tanong ni Shelton sa malalim na boses. Hindi niya akalain na ang binatang ito na naka-purple ang kalaban ni Waldo. Kahit na hindi siya nasugatan, nasa tuktok lang siya ng Eminent Saint stage. Si Waldo, sa kabilang banda, ay isang Mastery Divine Saint stage martial cultivator. Oo. Tumango si Alvin. Umaasa ako na maaari kang maging saksi ko at tiyaking patas ang duel ng kamatayan, Elder Shelton. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Walang ikatlong tao ang pinahihintulutang makialam sa isang death duel na isinasagawa sa Black Turtle Sanctum maliban kung gusto niyang labanan ang buong 4 symbol sanctums at ang fire worship sect. Sabi ni Shelton habang nakatingin kay Argus. Isinasapuso pa rin niya na nag-alinlangan si Argus sa kanyang paghatol at pinarusahan si Alvin. Sa Black Turtle Sanctum, walang sino man ang pinayagang magdulot ng gulo kung hindi ay mapaparusahan sila tulad ng pagpaparusa kay Waldo kanina. Gayunpaman, kung ito ay isang duel ng kamatayan, kung gayon ang Black Turtle Sanctum ay titiyakin ang pagiging patas nito. Anong pangalan mo? Tanong ni Shelton kay Alvin habang nakatingin sa kanya bago magsimula ang death duel. Bagamat hindi niya akalain na ang binatang ito ay partikular na malakas, ang kanyang tapang, mga aksyon, at kung paano niya tinawag si Argus na matandang aso ay ginawa siyang katulad ni Alvin. Kung maaari ay ayaw niya talagang mamatay ang binatang ito. Gayunpaman, dahil ang mga bagay ay umabot na sa yugtong ito, wala na ito sa kanyang kontrol. Alvin. Nakangiting tumugon si Alvin. Magandang pangalan. Puri ni Shelton habang kumikinang ang kanyang mga mata. Kahit na ang balita tungkol sa muling paglitaw ng Devil Seal Tablet ay nakarating sa Upper Province at marami ang nalaman na ang Devil Seal Tablet ay nasa pagmamayari ng isang Lower Provinces Martial Cultivator na tinatawag na Alvin, ang Dao Martial Saint Land ay napakalaki, normal lang para sa mga tao na magkapareho ang pangalan. Dahil dito, nang ihayag ni Alvin ang kanyang pangalan, hindi ito nagdulot ng kaguluhan.
Kahit na malaman nilang si Alvin ang dating nagtataglay ng Devil Seal Tablet, hindi ito magdudulot ng kaguluhan dahil alam nilang lahat na ang Devil Seal Tablet ay kasalukuyang hawak ni Elder Zoro mula sa Black Ketra Sect. Bago dumating si Alvin sa Fire Worship Sect, binago na niya ang kanyang hitsura gamit ang disguising secret tactic. Bagamat maliit ang mga pagbabago, mukha siyang ibang tao. At least, mahirap para sa kanyang malalapit na kaibigan at pamilya na makilala siya sa isang sulyap lang. Wala siyang planong palitan ang pangalan kahit nagbago na siya ng hitsura. Dahil dito, nang tanungin ni Shelton ang kanyang pangalan, sinabi niya kaagad sa kanya ang kanyang tunay na pangalan. Marami na akong nakatagpo na mga baliw sa buhay ko, ngunit ito ang unang pagkakataon na makakita ng ganoong baliw. Tama. Si Alvin ay ang baliw sa lahat ng mga baliw. Makikita ng lahat na tiyak na mamamatay siya kapag tinanggap niya ang imbitasyon ng duel ng kamatayan ni Waldo. Kahit na noon, nasa mood pa rin niyang hilingin kay Elder Shelton na maging saksi. Marahil, ayaw lang niyang matalo kay Waldo sa pagiging dominante. Ang mga taong naruroon sa eksena ay mainit na nag-usap sa kanilang sarili. Bagamat hiniling ni Alvin kay Shelton na maging saksi niya at mukhang may tiwala sa sarili, walang nag-iisip na kaya niyang patayin si Waldo. Ito ay pareho para kay Argus at Waldo. Kahit na ang isang tao na nasa tuktok ng Eminent Saint Stage ay nasa kanyang peak, imposible pa rin para sa kanya na maging katapat para sa isang Mastery Divine Saint Stage Martial Cultivator, lalo pa ang katotohanan na siya ay malubhang nasugatan. Ang basura ay basura. Ang mga bagay ay umabot na sa yugtong ito, ngunit gusto mo pa rin kumilos ng misteryoso. Napangiti si Waldo habang nakatingin kay Alvin ng masama. Sa harap ng pang-aalipuste ni Waldo, si Alvin ay hindi na nag-abala sa kanya. Tiningnan lang niya ito ng mahinahon at sinabing, magsimula na tayo. Dahil hinahanap mo ang kamatayan, tutuperin ko ang iyong hiling. Nagalit si Waldo nang makita niya kung gaano kalmado si Alvin. Kakaiba ito sa inaakala niya. Naisip niyang nakikitang natatakot si Alvin. Agad siyang sumugod kay Alvin nang matapos siyang magsalita. Nasa tuktok ka lang ng Eminent Saint Stage, pero naglakas loob kang tanggapin ang Death Duel Invitation na ibinigay ng Second Young Master ko. Hinahanap mo ang kamatayan. Ang matandang lalaki na sumusunod kay Waldo ay nakatayo sa gilid at nanood. Tiningnan niya si Alvin na para bang siya ay isang patay na tao. Junior Brother Alvin. Alvin. Bagamat masasabi ni Nagori at Luis na may kumpiyansa si Alvin, kapag sinabi nila kung gaano siya kapatla at kung gaano ang kanyang hindi matatag na katawan, napuno sila ng pagkabalisa. 1896. Basura. Kung may susunod pang buhay, tandaan na lumihis ka kapag nakatagpo ka ng isang malakas na tulad ko. Kung hindi, patuloy kang mamamatay kahit gaano pa karami ang buhay mo. Lumipad palabas si Waldo na parang bugzo ng hangin at hindi nagtagal ay nakarating na malapit sa Alvin sa isang kisap lang ng mata. Umalangaw-ngaw sa hangin ang kanyang mapanghamak na salita, na sinamahan pa ng talim na may 3 talampakan ang haba. Whoosh! Ang talim na may 3 talampakan ang haba ay naglaslas sa kalangitan at mabilis na nag-transform sa isang 7 talampakang haba na sinag ng espada. Malungkot at malamig ang pakiramdam habang ang alon ng enerhiya ay humampas patungo kay Alvin na parang tatago sa lahat ng bagay. Daan-daang inscription Saint Sword. Masasabi ng maraming tao na ang talim na may 3 talampakang haba sa mga kamay ni Waldo ay isang 100 inscription Saint weapon nang maramdaman nila ang mapanganib na aura na ibinubuga nito. Hindi magiging ganoon kalakas ang puwersa nito kung hindi ito isang 100 inscription Saint weapon. Whoosh! Kasabay nito, ang hangin sa loob ng 100 metro sa paligid ng Waldo ay nagsimulang manginig habang sinimulan niyang pagsamahin ang kanyang teritoryo. Malinaw na naramdaman ni Alvin ang isang mabigat na puwersa na bumabalot sa kanya sa teritoryong ito. Diniinan siya nito na lalong nagpasugat sa kanya. Mas lalong namutla ang mukha niya habang sumusuka ng subo ng dugo. Maliwanag na ang teritoryo ni Waldo ay ang gravitational territory. Junior Brother Alvin. Si Gory ay natakot nang makita niya si Alvin na nagsusuka ng dugo at kung gaano siya kapatla bago pa man siya kumilos. Ang kanyang mga mata ay kasing laki ng mga platito habang nakatingin kay Alvin. Gayunpaman, wala siyang magagawa. Sa sobrang pag-aalala niya ay halos masira ang kanyang mga ngipin sa pagngangalit nito. Si Luis ay hindi mas mahusay. Baka sa mukha niya ang pag-aalala.
Mamatay. Malakas na umungol si Waldo nang walang babala. Ang kanyang katawan ay pumasok sa kanyang gravitational territory na may flash. Hindi naman siya naapektuhan dahil sarili niyang teritoryo iyon. Sa isang kisap lang ng mata, sa ilalim ng maingat na mga mata ng iba, lumakad si Waldo sa kanyang teritoryo gamit ang kanyang espada na parang Diyos ng espada. Kapag ang Diyos ng espada ay nagalit, ang dugo ay tumalsik ng milya-milya. Mamamatay na si Alvin ngayon. Masyadong malaki ang gap. Nasa dalawang magkaibang antas sila. Nang makita ito, maraming tao ang umiling at emosyonal na bumantong hininga na parang nakita na nilang namatay si Alvin. Bastos ka. To think you actually dare to curse me. Count yourself lucky. Kung ako ang personal na gumawa ng move, mamamatay kang walang libingan. Napangiti si Argus, at malamig na kumislap ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Alvin na papatayin na ni Waldo. Kanina, galit na galit siya nang hindi direktang tinawag siya ni Alvin na matandang aso. Kung hindi ito sinabi ni Alvin sa paikot-ikot na paraan, ginawa na niya ang kanyang galit sa galit at papatayin siya. Naturally, nasiyahan siya nang makita niya kung paano papatayin ni Waldo si Alvin. Napabuntong hininga si Shelton habang napuno ng pag-aatubili ang kanyang mga mata. Kahit na hindi niya akalain na si Alvin ay katapat ni Waldo. Iiwas na sana siya ng tingin dahil ayaw niyang makitang pinapatay ni Waldo si Alvin at ang tagpo ng kanyang dugo na tumutulo sa hangin. Gayunpaman, nang malapit na siyang mag-iwas ng tingin, umikot ang sitwasyon. Paano ito naging posible? Nanliit ang mga mata ni Shelton habang nakatingin kina Alvin at Waldo na may ekspresyon ng hindi paniniwala. Imposible. Kasabay nito ay ipinikit ni Shelton ang kanyang mga mata, bumungad kay Argus ang pangangilabot habang ang ekspresyon ng hindi paniniwala ay lumitaw din sa kanyang mukha. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa ilalim ng mga tingin ni Shelton at Argus, isang whirlpool ang mabilis na lumitaw sa paligid ni Alvin. Umiikot ang whirlpool habang hinihigop niya ang enerhiya sa paligid. Sa prosesong ito, agad na nabasag ang gravitational territory ni Waldo. Swoosh! Bagamat nabasag ang gravitational territory, hindi nito naapektuhan ang espada sa mga kamay ni Waldo. Nagulat siya sa eksenang nasa harapan niya, ngunit patuloy pa rin siya sa paggamit ng kanyang lakas. Ang 100 Inscription Saint Sword sa kanyang kamay ay sumipol sa hangin habang ito ay humahampas patungo sa leeg ni Alvin. Maliwanag na gusto niyang putulin ang ulo ni Alvin. Swish! Tulad ng isang kidlat, nakita ni Waldo ang isang bagay na kumislap sa kanyang mga mata. Sinabayan pa ng nakakabinging tunog ng sipol ng hangin sa hangin na nagpanginig sa kanyang eardrums. Klang! Sa sumunod na iglap, isang malakas na tunog na nagbabanggaan ng metal ang umalangaw-ngaw sa hangin at nabasag ang eardrums ni Waldo, na naging sanhi ng pag-agos ng dugo mula sa kanyang mga tainga. Wala nang panahon si Waldo na alagaan ang kanyang dumudugong tainga nang maramdaman niya ang puwersa ng panlaban sa kanyang espada na nagpanginig dito. Para itong nabangga sa isang bagay na hindi masisira. Ang puwersang ito ay hindi lamang napunit ang balat sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo ngunit ang panginginig ng boses na ipinadala nito sa 100 Inscription Sword ay pumasok pa sa kanyang katawan, na naging dahilan upang ang kanyang mga panloob na organo ay lubhang nasugatan. Barf! Nanginig ang katawan ni Waldo bago siya samuka ng dugo. Nakaramdam siya ng pagkahilo, at malabo ang kanyang paningin habang nakatingin sa kanyang 100 Inscription Sword. Isang mabangis na kamay na may matalas na kuko ang humaharang sa 100 Inscription Saint Sword ng kanyang kamay. Noong una, akala niya ay may isang Saint Beast o mabangis na hayop na kumilos upang tulungan si Alvin, ngunit nang iangat niya ang kanyang tingin pataas, napagtanto niyang ang kamay na ito na may matalas na kuko ay hindi naiiba sa kamay ng dragon. Hindi lamang iyon, ngunit ito ay kamay ni Alvin. Whoosh! Bago pa malinaw na makita ni Waldo ang mga kuko ng dragon sa kamay ni Alvin, nawala na ito at napalitan ng kamay ng tao. Kasabay nito, ang kamay na ito ay umunat sa bilis ng kidlat at kumapit sa leeg ni Waldo. Pinigilan ng napakalaking enerhiya ang kanyang enerhiya at pilit siyang itinaas sa kanyang leeg. Si Ubo. Ubo. Si Ubo. Ngayong napigilan na ang enerhiya ni Waldo, hindi na siya makapag-hover sa hangin. Namula agad ang mukha niya dahil napahawak siya sa leeg niya. Hindi siya makahinga at nasusuka. Parang hindi ako ang taong mamamatay.
Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang narinig. Si Alvin ang nakahawak kay Waldo sa kanyang leeg. Tinitigan niya ang namumula na mukha ni Waldo na walang emosyon. Kanina, nang ang 100 inscription Saint Sword na nasa kamay ni Waldo ay halos mapunta kay Alvin, mabilis siyang gumawa ng kanyang hakbang sa isang napapanahong paraan. Agad niyang ginamit ang mataas na gradong divine ability, ang Elementary Devouring Tactic. Sa tulong ng Elementary Devouring Tactic, nagawa pa rin niyang itaas ang puwersa ng kanyang Sun True Origin kahit na siya ay nasugatan ng husto, at mahirap para sa kanya na itaas ang puwersa ng kanyang Sun True Origin sa nilalaman ng kanyang puso. Sa kabila ng katotohanang hindi niya ito maitaas sa tuktok nito, hindi mahirap para sa kanya na itaas ito sa antas kung saan makakalaban niya si Waldo. Kasabay nito, ini-dragon niya rin ang kanyang kanang kamay. Sa kasalukuyan, madali siyang mag-transform sa isang 9-clawed dragon warrior kaya mas madali para sa kanya na i-dragonize ang kanyang kanang kamay. Sa tulong ng kanyang Dragonized na kanang kamay at ng Sun True Origin na ang puwersa ay itinaas ng Devouring Tactic, madaling hinarang ni Alvin ang 100 Inscription Saint Weapon sa kamay ni Waldo. Mula sa simula hanggang sa huli, wala man lang siyang naramdamang pressure. Bagamat makapangyarihan ang 100 Inscription Saint Sword, hindi ganoon kalakas ang lakas ni Waldo. Ang isang Mastery Divine Saint Stage Martial Cultivator lamang na gumagamit ng 100 Inscription Saint Sword ay hindi gaanong banta kay Alvin. Sa sandaling ilabas ni Alvin ang mga kuko ng kanyang dragon, hindi lamang nito hinarangan ang 100 Inscription Saint Sword ni Waldo, ngunit nasugatan pa nito si Waldo. Ay ito. Hindi maisip. Paano ito naging posible? Hindi ba siya nasugatan ni Elder Arges? Paano siya napakalakas pa rin? Ay hindi ba siya ay isang martial cultivator sa tuktok ng Eminent Saint Stage? Pabayaan ng isang martial cultivator sa tuktok ng Eminent Saint Stage na nasugatan, kahit isang martial cultivator sa tuktok ng Eminent Saint Stage sa kanyang tuktok ay hindi nagtataglay ng kanyang lakas. Sandaling natigilan ang mga nanonood. Nang mabawi nila ang kanilang katinoan, baka sa mga mukha nila ang pagkagulat at di paniniwala. Maraming tao ang nadama na ang kanilang mga utak ay nag-ulo. Sino ang makapagsasabi sa kanila kung ano ang nangyayari? Bakit napakalakas ng isang martial cultivator sa rurok ng Eminent Saint Stage na malubhang nasugatan at nagawa pang makakounterattack sa isang Mastery Divine Saint Stage martial cultivator at matagumpay na nahawakan ang buhay ng kanyang kalaban sa kanyang kamay? Masasabi nila na maaaring patayin ni Alvin si Waldo anumang oras hanggat gusto niya. Junior Brother Alvin. Lumiwanag ang mga mata ni Gory, at nakahinga siya nang maluwag nang makita ang eksenang nasa harapan niya, hindi katulad ng ibang mga tao na puno ng pagkabigla at hindi paniniwala. Freak! Matagal na natulala si Luis bago naglabas ng isang salita. Ang lakas ni Alvin ay nagulat din at natarante siya. Hindi sumagi sa kanyang isipan na kahit na si Alvin ay malubhang nasugatan, siya ay napakalakas pa rin. Sa loob lamang ng 2 hanggang 3 galaw, nabago na niya ang sitwasyon at inilagay si Waldo, isang Mastery Divine Saint Stage Martial Cultivator, sa isang hindi magandang posisyon. Hindi lang iyon, ngunit hawak din niya ang buhay ni Waldo sa kanyang mga kamay. Hayaan mo na ang pangalawang Young Master. Kasabay nito, ang matandang lalaki na palaging nakasunod sa likod ni Waldo ay hindi na nakapagpigil nang makita niya ang masakit na ekspresyon sa mukha ni Waldo dahil sa pagkakahawak sa kanyang leeg ni Alvin. Pagkatapos niyang sumigaw, tila nag-transform siya sa isang bugzo ng hangin habang sumusugod siya kay Alvin upang subukang iligtas ang kanyang pangalawang Young Master. Firmf! Gayunpaman, sa sandaling kumilos ang matanda, umalangaw-ngaw ang isang malakas na ungol. Bang! Isang nakakatakot na enerhiya ang nagpalipad sa matandang lalaki. Tumingin si Shelton sa matandang pinalipad niya at malamig na sinabi, kung maglakas loob kang kumilos muli ng walang ingat, tiyak na mamamatay ka. Agad na nanginig ang matanda nang maalis ang mga kulay sa kanyang mukha. Huminga ng malalim ang matanda at agad na inilipat ang tingin kay Arges na nakatayo sa gilid ni Shelton. Elder Arges, ikaw ang pinakamatalik na kaibigan ng aming ikalimang elder. Dapat mong iligtas ang pangalawang Young Master. Ang ikalimang elder ay mayroon lamang 2 anak na lalaki, at higit niyang sinasamba ang pangalawang Young Master. Kung may mangyari sa pangalawang Young Master, hindi niya ito kakayanin.
Sa sandaling napagtanto niyang imposibleng mailigtas niya ang kanyang pangalawang Young Master, agad niyang sinubukang hilahin si Argus papasok dito. Nang marinig ang kanyang voice transmission, ang orihinal na malungkot na ekspresyon ni Argus ay naging mas malungkot. Hinihiling sa kanya na iligtas si Waldo. Paano niya ililigtas si Waldo? Lahat ng naruroon sa eksena ay personal na nasaksihan sina Alvin at Waldo na nakikipag-ugnayan sa death duel. Kung siya ay walang kahihiyang gumawa ng kanyang hakbang, talagang may iligtas niya si Waldo. Gayunpaman, maaari niyang baliwalain ang ideya na manatili sa fire worship sect sa hinaharap dahil hindi matitiis ng sekta ang gayong kahihiyan. 1897. Alam na alam ni Argus kung makialam siya sa death duel sa pagitan nina Alvin at Waldo, tiyak na mapapatalsik siya ng fire worship sect. Mapanganib ba niyang mapatalsik siya sa fire worship sect para kay Waldo? Siyempre hindi. Kahit na ito ay ang kanyang biological na anak, hindi siya gagawa ng anumang bagay upang labagin ang mga patakaran ng fire worship sect, lalo na para sa anak ng kanyang kaibigan. Ang pampublikong pakikialam sa isang death duel at nagdudulot ng kahihiyan sa fire worship sect ay isa sa mga bawal ng fire worship sect. Alvin. Bagamat hindi siya nang ahas na makialam sa labas, lihim pa rin niyang ipinadala ang kanyang boses kay Alvin, hayaan mo siya. Kung hindi, tiyak na pagsisisihan mo ito. Sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, binyantaan niya si Alvin sa isang muntik na pag-uutos na tono habang sinabihan siyang bitawan si Waldo. Nagsisisi. Nang marinig ang pagpapadala ng boses ni Argus, ibinaling ni Alvin ang kanyang ulo at inilipat ang kanyang tingin sa hindi nagmamadali o mabagal na paraan kay Argus. Ngumisi si Alvin habang malakas na sinabi, Elder Argus, kung hindi ako nagkakamali, ang duel ng kamatayan ay nasa pagitan namin ni Waldo. Iniisip ko kung ano ang sinusubukan mong gawin sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong boses sa akin at paghiling sa akin na palayain si Waldo. Sabi mo pagsisisihan ko ito kung hindi ako bumitaw. Nagtataka ako, Elder Argus, paano ako magsisisi? Nang matapos magsalita si Alvin, tinitigan niya si Argus. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, isang kaguluhan ang agad na naganap. Maraming tao ang napalingon kay Argus. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghamak, puot, at galit. Sa sandaling ito, si Argus ang target ng galit ng lahat. Ito ay dahil sa pananakot niya kay Alvin. Siya ba talaga ang pinakamalakas na Silver Flame Elder sa Black Turtle Sanctum ng Fire Worship Sect? Kung isipin na talagang naglakas loob siyang makialam sa bagay na ito sa Fire Worship Sect. Isa talaga siyang kahihiyan sa Black Turtle Sanctum at Fire Worship Sect. Kung hindi ito ibinunyag ni Alvin, hindi ko malalaman na ang isang di umano'y kahangahangang Silver Flame Elder ng Fire Worship Sect ay magkakaroon ng ganoong karakter. Nakakapanghinayang. Pagkaraan ng ilang sandali, marami sa mga matatapang ang nagsimulang sawayin si Argus ng malakas at nagpahayag ng kanilang kawalang kasiyahan sa kanya. Pinagalitan ni Argus ang karamihan. Elder Argus, medyo hindi nararapat para sa iyo na gawin ito, tama ba? Tanong ni Shelton sa kanyang malalim na boses habang nakatingin kay Argus na nakakunot ang noo. Elder Shelton, sinisiraan niya lang ako. Nahulog ka talaga. Tanong ni Argus bilang ganti, ayaw aminin na natalo siya ni Alvin. Kasabay nito, tumingin si Argus kay Alvin at malamig na ngumuso. Alvin, alam mo ba kung anong parusa ang kaakibat ng krimen ng paninirang puri sa nakatatanda ng Fire Worship Sect? Kung ayaw mong mamatay, mas mabuting isara mo ang iyong bibig. Sabi ni Argus habang nakatingin kay Alvin na may intensyong pumatay sa kanyang mga mata. Gusto niyang takutin si Alvin dahil hindi sumagi sa kanyang isipan na ibubunyag ni Alvin ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng voice transmission. Pakiramdam ko ay pinunit ni Alvin ang maskarang isinuot niya. Alvin, kung ayaw mong mamatay, mas mabuting isara mo ang iyong bibig. Kasabay nito, hindi nakalimutan ni Argus na banta muli si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Huwag mong isipin na nagbibiro ako. Kung hindi ka tatahimik, tiyak na mamamatay ka kahit na pumasok ka sa Fire Worship Sect. Ako, si Argus, ang first Silver Flame Elder ng Black Turtle Sanctum ng Fire Worship Sect, madali para sa akin na patayin ka. Palamig ng palamig ang boses ni Argus habang nagsasalita siya.
Nang akala ni Argus ay matatakot si Alvin sa kanyang mga banta, tumawa si Alvin ng malakas. Pagkatapos, tumingin si Alvin kay Argus na seryoso ang ekspresyon at sinabing, "Elder Argus, palagi mong sinasabi na sinisiraan kita. Bakit hindi tayo manampa sa panunumpa ng parusang kidlat para makita ng lahat kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang nagsisinungaling?" Sumpa sa parusang kidlat. Sa sandaling ang mga salita ni Alvin ay lumabas sa kanyang bibig, ang ekspresyon Argus ay naging mas seryoso. Ang lahat ay lumingon kay Argus upang tingnan kung siya ay nang-ahas na minampa sa kidlat na parusang panunumpa upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Kung hindi siya maglakas loob na gawin ito, nangangahulugan ito na siya ay may kasalanan. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, tumingin si Argus kay Alvin nang may pang-aalipusta at sinabing ng uuyam, "Sino ka para isipin na karapat-dapat kang manampa sa panunumpa ng parusang kidlat?" Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, nagsimulang manligaw ang mga tao kay Argus. Bagamat si Argus ay nagpahayag ng marangal nang magsalita siya, alam ng karamihan sa mga tao na si Argus ay dapat matakot na manampa sa panunumpa ng parusang kidlat dahil siya ay nagkasala. Sinabi lang niya ang mga ganoong salita bilang isang dahilan. Sa sandaling marinig ni Argus ang kaguluhan, hindi na siya nang ahas na bantaan si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Gayunpaman, nakatayo siya mula sa malayo at nakatitig kay Alvin na may malamig na tingin na puno ng puot na tila hinding-hindi ito mawawala hanggang sa araw na siya ay mamatay. Naturally, napansin ni Alvin ang tingin ni Argus, ngunit hindi siya naabala nito. Ito ay dahil alam na niya nang tawagin niya si Argus na isang matandang aso, na-offend na niya si Argus to the point of no return. Hindi niya ito pinagsisihan. Kung hindi gumawa ng hakbang si Shelton upang harangan ang pag-atake ni Argus, napatay na sana siya ni Argus. Sa oras na iyon, si Argus ay hindi nagpakita ng anumang awa. Halatang sinadya niyang patayin siya. Hindi pa niya nakilala si Argus noon pa man, gusto pa rin siyang patayin ni Argus. Paanong hindi siya magagalit? Dahil dito, mula sa sandaling iyon, itinuring niya si Argus bilang kanyang kaaway. Bakit niya pakialam ang mga banta ni Argus? "Di Alvin. P. Please. Let me go. To be bemoyo." Kasabay nito, si Waldo na nakahawak sa leeg ni Alvin ay umubo at tumalsik habang nagmamakaawa kay Alvin na iligtas ang kanyang buhay nang mapagtanto niyang imposibleng mailigtas siya ni Argus. Saan napunta ang kaiabangan niya sa mga sandaling ito? Hindi ako makapaniwala na haantong ito sa ganito. Kung hindi mo ito nasaksihan ng personal, hindi ka maniniwala. Tama. Sa simula ng duel ng kamatayan, halos lahat ay nadama na si Alvin ay tiyak na mamamatay. Sino ang aasahan na nagawa niyang ibalik ang sitwasyon? Hindi lang madali niyang natalo si Waldo at nadaig siya, ngunit hawak pa niya ang buhay ni Waldo sa kanyang mga kamay. Ganap na hindi ka panipaniwala na si Alvin ay isa lamang martial cultivator sa tuktok ng Eminent Saint stage. Kalokohan. Mula sa kasalukuyang lakas na ipinapakita niya, paano siya magiging martial cultivator sa tuktok ng Eminent Saint stage? Mas katulad siya ng martial cultivator sa tuktok ng Divine Saint stage. Napabuntong hininga ang lahat nang marinig nila si Waldo na humihingi ng tawad kay Alvin nang maalala nila kung gaano siya ka-arrogant kanina. Ikalawang Young Master. Ang matandang lalaki na malubhang nasugatan ni Shelton ay nakatayo sa malayo na may maputlang mukha. Baka sa kanyang mga mata ang kawalan ng kakayahan. Malubhang nasugatan siya, at imposibleng mailigtas niya ang ibang tao. Bukod dito, kahit na hindi siya nasugatan, hindi niya magagawang iligtas si Waldo. Ito ay dahil si Shelton, ang saksi na inimbitahan ni Alvin na pangasiwaan ang death duel, ay naruroon sa eksena. Imposibleng hayaan siya ni Shelton na iligtas si Waldo. Patawarin mo. Si Alvin ay walang malasakit na humarap kay Waldo na humihingi ng tawad. Nakaka-curious ako, kung nasa mga kamay mo ang buhay ko, hahayaan mo ba ako? Nang marinig ang mga salita ni Alvin, nanlaki ang mga mata ni Waldo. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay naninigas na parabang natatakot siyang makita siya ni Alvin. Alam ko ang sagot kahit hindi mo sabihin. Ang mga tingin ni Alvin ay naging mas malamig at mas malamig habang ito ay kumikinang na may layuning pumatay. Kung gayon, ang sagot ko ay pareho sa iyo. Hindi. Hindi.
Hindi. Hindi. Hindi. Naramdaman ng pamatay na layunin ni Alvin, marahas na nakipaglaban si Waldo habang siya ay sumisigaw at umuubo. Lubusang napuno ng takot at kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Bago patayin si Waldo, tumingin si Alvin kay Argus at walang pakialam na nagtanong, "Elder Argus, may sasabihin ka pa ba sa kanya? Wala ka ng pagkakataong muli pagkatapos nito." Provocation. Iyon ay isang tahasang provocation. Sa sandaling ito, nararamdaman ng lahat ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Nang marinig ni Argus ang mga mapanuksong salita ni Alvin, naramdaman niyang sisubog na ang kanyang mga baga sa galit. Gayunpaman, hindi nararapat na ipakita niya ang kanyang emosyon sa harap ng maraming tao. Pagkatapos ng lahat, ang bawat isa sa kanyang mga aksyon ay kumakatawan sa Black Turtle Sanctum at sa Fire Worship Sect. Munting Waldo, mamatay ng payapa. Ipapadala siya ni Uncle Lee para makipagkita sa iyo sa lalong madaling panahon. Sa huli, sinulyapan ni Argus si Waldo bago niya ipinadala ang kanyang boses na voice transmission. Malungkot din ang boses niya nang magsalita siya. Ano man ang mangyari, si Waldo ay anak ng kanyang matalik na kaibigan. Ngayong dito na siya mamamatay, hindi niya alam kung paano haharapin ang matalik niyang kaibigan sa hinaharap. Gayunpaman, wala na siyang magagawa ngayon. Mapapanood lang niya ang pagkamatay ni Waldo. Alvin, kung papatayin mo siya, hindi lang kailangan mong harapin ang galit ko, ngunit kailangan mo ring harapin ang galit ni 5th Elder Elton mula sa Northern Plethora Sect. Mamamatay ka na. Malamig na tinitigan ni Argus si Alvin at hinatulan ng kamatayan si Alvin sa kanyang puso. Snap! Isang malutong na tunog ang maririnig habang hinihigpitan ni Alvin ang kanyang hawak at pinatay si Waldo. Hanggang sa pagkamatay ni Waldo, dilat pa rin ang kanyang mga mata. Namatay siya na puno ng pagsisisi ang tiyan. Matapos patayin si Waldo at panatilihin ang 100 Inscription Saint Sword at ang kanyang Spatial Ring, pinakawalan ni Alvin ang kanyang pagkakahawak sa leeg ni Waldo, dahilan upang bumagsak si Waldo mula sa langit. Kasabay nito, ang kanyang ekspresyon ay nagbago habang ang mga kulay ay nawala sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, ang enerhiya na hinihigop ng mataas na antas ng Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, ay ganap na naubos. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay naubos din. Nagpasya siyang patayin kaagad si Waldo dahil sa kadahilanang ito. Natatakot siyang magbago muli ang sitwasyon. Patay na siya. Patay na ang kahangahangang anak ng ikalimang elder ng Northern Plethora Sect. Siguro kung gaano kagagalit ang ikalimang elder kapag nalaman ang tungkol dito. Humph! Karapat-dapat na mamatay si Waldo. Kung hindi siya nagalit sa ibang tao, hindi sana siya napatay. Humph! Matapos patayin si Waldo, ang eksenang tahimik ay muling bumangon. 1898. Di nagtagal, nalipat ang atensyon ng lahat kay Alvin. Ang binata na nakasuot ng purple na hindi nila masyadong pinapahalagahan sa simula ay nagawang ibalik ang sitwasyon sa pinakakritikal na sandali nang lumaban siya kay Waldo na nasa Mastery Divine Saint Stage at pinatay siya. Ang di inaasahang kinalabasan ay nagbigay din sa kanila ng takot na muli lamang nilang nanumbalik ang kanilang pakiramdam pagkatapos ng mahabang panahon. Pagkatapos ng lahat sila ay nakatitiyak na ang binata na nakasuot ng lila ay papatayin ni Waldo. Dapat may alam si Alvin ng ilang lihim na taktika na maaaring magtago sa kanyang cultivation base. May malakas na sabi. Ito ay dapat na ang kaso. Maraming tao ang sumang-ayon sa kanya. Bagamat wala pa silang narinig na anumang lihim na taktika na maaaring magtago ng cultivation base ng isang tao sa Dao Marshall Saint Land, mas kumbinsido sila na may ganoong taktika pagkatapos nilang masaksihan ang lakas ni Alvin. Anong biro? Batay sa kanilang pagsisiyasat gamit ang kanilang divine consciousness, ang cultivation base ni Alvin ay nasa tuktok lamang ng Eminent Saint Stage. Gayunpaman, ang taong natuklasan nilang may cultivation base lamang sa tuktok ng Eminent Saint Stage ay maaaring talagang sirain ang teritoryo ng isang Mastery Divine Saint Stage Martial Cultivator sa isang suntok lamang habang siya ay lubhang nasugatan. Hindi lang iyon, ngunit pilit niyang tiniis ang 100 Inscription Saint Sword na walang pag-aalinlangan na hawak ng isang Mastery Divine Saint Stage Martial Cultivator.
Nadaig pa niya ang kabilang partido sa isang kisap lang ng mata at nahawakan niya ang buhay ng kabilang partido sa kanyang mga kamay. Ito ba ay isang bagay na maaaring gawin ng isang martial cultivator sa tuktok ng Eminent Saint stage? Ngayon lang nang kumilos si Waldo, mukhang halos patay na siya. Sa sandaling nilapitan siya ni Waldo, gumawa siya ng nakakatakot na pamamaraan na tila sumisipsip ng heaven and earth spirit energy sa kanyang paligid. Nakita ko rin iyan. Sa oras na iyon, lumitaw ang isang whirlpool, at ang enerhiya sa paligid ay hinihigop ng whirlpool sa napakabilis na bilis. Ang nakatayo sa gitna ng whirlpool ay walang iba kundi si Alvin. Maliwanag na ang enerhiya na sumisipsip sa whirlpool ay kontrolado ni Alvin. Iyon ang dahilan kung bakit napakalakas pa rin niya sa kabila ng matinding pinsala. Hindi lang iyon, ngunit winasak pa ng whirlpool ang teritoryo ni Waldo. Ang ganitong nakakatakot na pamamaraan ay dapat na isang divine ability. At saka, hindi ito dapat isang simpleng divine ability. Ito ay malamang na isang high-grade divine ability. Nag-usap-usap ang karamihan. Ang kanilang mga mata ay napuno ng kalituhan at kagulat nang tumingin sila kay Alvin. Bukod dito, ang bagay na ginamit niya upang harangan ang 100 inscription Saint Sword ni Waldo ay tila isang hugis kuko na Saint Weapon. Sigurado ako na ang Saint Weapon ay dapat na isang 100 inscription Saint Weapon din dahil nagawa nitong makatiis sa 100 inscription Saint Sword. Maraming tao ang nagsimulang talakayin ang Dragonized na kanang kamay ni Alvin. Naturally, hindi nila alam na si Alvin ay nag-dragon sa kanyang kanang kamay. Akala nila ay mabilis siyang nag-react at naglabas ng Saint Weapon at mabilis na iniligpit ito pagkatapos niyang gawin iyon. Dragon Warrior. Kung may mga taong nakakaalam na ang teknik na ginamit ni Alvin ay Dragonization na nagbigay daan sa kanya na mag-transform sa isang Dragon Warrior, ito ay sina Shelton at Argus. Bilang Silver Flame Elders ng Fire Worship Sect at ang mga powerhouse na nirerango sa top 200 sa Supreme Saint Ranking, sila ay malakas at nagtataglay ng paningin na hindi maikukumpara ng iba. Bagamat isang segundo lang ang itinagal ni Alvin para i-drag ang kanang kamay bago ito ibalik sa normal, masasabi nilang kamay ito ng dragon. Kung gaano karaming kuko ang kanyang kamay, hindi nila ito nakita ng malinaw. Ito ay dahil mabilis na naibalik ni Alvin ang kanyang mga kamay sa normal. Gayunpaman, sigurado silang si Alvin ay isang Dragon Warrior. Hindi ako makapaniwala na ang batang ito ay talagang isang Dragon Warrior. Natuwa si Shelton para kay Alvin nang makita niyang pinatay niya si Waldo at nanalo sa death duel. Gayunpaman, nabigla rin siya sa katotohanan na si Alvin ay isang Dragon Warrior. Mukhang may koneksyon siya sa 7-clawed Divine Dragon sa Dragon Clan. Natural, inakala niyang si Alvin ay isang 7-clawed Dragon Warrior dahil hindi niya nakita ang siyam na kuko sa Dragonized na kamay ni Alvin. Kung malalaman niyang si Alvin ay isang 9-clawed Dragon Warrior, mas magugulat siya. Paano kung Dragon Warrior siya? Nagkataon na hindi pa ako nakakapatay ng Dragon Warrior dati. Ito na ang tamang oras para subukan ko ngayon. Malamig ang tingin ni Argus at puno ng layuning pumatay habang nakatingin kay Alvin. Salamat, Elder Shelton, sa pagpapanatili ng pagiging patas ng death duel. Matapos patayin si Waldo, hindi pinansin ni Alvin ang mga tingin sa paligid. Ang unang bagay na ginawa niya ay ang paghaplos ng magkabilang kamay at ipinahayag ang kanyang pasasalamat kay Shelton. Hindi mo ako kailangang pasalamatan. Bilang isang elder ng Black Turtle Sanctum sa Fire Worship Sect, bahagi ito ng aking responsibilidad. Sabi ni Shelton habang umiiling. Kaya lang, parang natapos na rin ang insidente. Natural, parang natapos na lang. Sa totoo lang, magsisimula ang lahat sa pagkamatay ni Waldo. Sa pagpatay kay Waldo, si Alvin ay nakasakit ng maraming tao. Una, nasaktan niya ang first Silver Flame Elder ng Black Turtle Sanctum sa Fire Worship Sect. Pangalawa, nasaktan niya si Elton, ang ikalimang Elder ng Northern Plethora Sect. Kahit na ang Elder ng Northern Plethora Sect ay tila nasa mas mababang posisyon kumpara sa isang Elder mula sa Fire Worship Sect, bilang ikalimang Elder ng Northern Plethora Sect, ang impluensya ni Elton ay hindi mas mababa sa Silver Flame Elder, Argus, mula sa Fire Worship Sect. Kung hindi, hindi sila naging mabuting magkaibigan.
Dahil sa kanilang katayuan at lakas na magkapantay at magkapareho ng interes, naging matalik silang magkaibigan. Bilang karagdagan, bilang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect, ang impluwensya ni Elton sa Northern Plethora Sect ay higit na nakahihigit sa impluwensya ni Argus sa Fire Worship Sect. Sa Fire Worship Sect, si Argus ay isa lamang sa maraming Silver Flames elders. Nagkaroon lang siya ng kaunting impluwensya sa Black Turtle Sanctum, isa sa 4 symbol sanctums, na namamahala sa mga gawain sa outer ring ng Fire Worship Sect. May kabuuang 5 Silver Flame Elder sa Black Turtle Sanctum, at siya ang pinakamalakas sa kanila. Hindi ako makapaniwala na nasaktan ko na ang dalawang powerhouse ng Saint Celestial Stage kaya hindi nagtagal pagkarating ko sa Upper Province. Alam ni Alvin kung ano ang mga kahihinatnan ng pagpatay kay Waldo, ngunit pinatay pa rin niya ito. Ang sobrang pag-iingat ay hindi estilo ni Alvin. Hindi lamang iyon, ngunit alam niya na kahit na hindi niya patayin si Waldo, hindi siya pababayaan ni Argus. Sa pagpatay kay Waldo, nasaktan lang niya ang isa pang powerhouse ng Saint Celestial Stage na halos kapareho ni Argus. Para sa kanya, walang gaanong pagkakaiba sa pagkakasala sa isa o dalawang powerhouse ng Saint Celestial Stage. Sok. 2 Saint Celestial Stage powerhouses. Napakalaking pressure. Ang tagal na simula nung huli akong nakaramdam ng napakalaking pressure. Mukhang pagkatapos kong makapasok sa Fire Worship Set at maging isa sa mga miyembro nila, kailangan kong gamitin ang oras ko para itaas ang lakas ko. Bagamat hindi natatakot si Alvin, nasaktan niya ang dalawang powerhouse ng Saint Celestial Stage kaya nakaramdam pa rin siya ng pressure dito. Sa kasalukuyan, dapat na halos tapos na si Elder Hal sa pagkukumpuni sa ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Hanggat ang ika-4 na antas ay naayos, hindi lamang ako magkakaroon ng mas magandang kapaligiran sa pagtatanim, ngunit magkakaroon din ako ng isang lugar na mapagtatagwan. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, bahagyang natuwa siya. Sa sandaling ito, ang 7 Treasures Exquisite Pagoda ay naayos pa lamang hanggang sa ika-3 antas. Kahit na ang cultivation environment sa ika-3 antas ng 7 Treasures Exquisite ay medyo maganda, ito ay halos kapareho ng cultivation environment sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Ang tanging bentahe niya ay ang daloy ng oras sa loob ay 5 beses na mas mabagal kaysa sa labas. Ang 5 araw sa loob ay katumbas lamang ng 1 araw sa labas. Gayunpaman, kapag naayos na ang ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, bilang karagdagan sa pagkakaroon ng mas magandang cultivation environment, magiging mas mabagal pa ang daloy ng oras sa loob. Ayon kay Elder Hal, ang daloy ng oras sa loob ng ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite ay 8 beses na mas mabagal kaysa sa labas. Ang 8 araw sa loob ay katumbas lamang ng 1 araw sa labas. Ito lamang ay sapat na upang punan si Alvin ng determinasyon na ayusin ito kahit ano pa ang mangyari. Bukod doon, may isa pang bagay na inaabangan din ni Alvin. Ayon kay Elder Hal, kapag naayos na ang ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, ang espasyo sa loob ay magiging matatag. Gaano man kalaki ang kaguluhan sa labas, hindi siya maaapektuhan nito kung magtago siya sa loob. Ibang-iba ito sa kung ano ngayon kung saan siya ay ilalabas kaagad kung may kaunting galaw sa labas. Kung ang ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ay naayos na, kung makatagpo ako ng sitwasyon kung saan hindi ako makakalaban, may tatago ko man lang ang aking sarili. Hanggat nagtatago ako sa 7 Treasures Exquisite Pagoda at gagawing maliit na alikabok ang 7 Treasures Exquisite Pagoda, hindi ako mahahanap ng kabilang partido. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, nakaramdam siya ng panibagong pananabik. Kung siya ay nakatagpo ng isang mahirap na sitwasyon, ito ay maaaring ituring na may proteksyon na anting-anting na maaaring gamitin ng paulit-ulit. Parami ng parami ang nagtipon sa Black Turtle Sanctum. Matapos bumalik si Alvin sa panig ni Gory at Louis, nagsimula na ring maghiwa-hiwalay ang ibang mga tao. Hindi nila nakalimutan ang layunin ng pagpunta nila ngayon dito. Ito ay upang lumahok sa pagpili ng mga piling disipulo ng 4 Symbol Sanctum, kabilang ang Black Turtle Sanctum. Ang mga dumating ngayon ay karamihan ay mga katutubo ng Western Region na itinuturing ang Fire Worship Sect bilang kanilang relihiyon. Nais nilang maging miyembro ng Fire Worship Sect.
Para sa kanila, ito ang pinakamataas na karangalan. Tiningnan ni Gory ang sinaunang figure na paunti-unting lumiliit sa di kalayuan. Sinabi niya kay Alvin, si junior brother Alvin, ang matandang sumunod sa likod ni Waldo ay umalis na kasama ang katawan ni Waldo. Dapat ay babalik siya sa Northern Plethora Sect upang iulat ang insidenteng ito. Hayaan mo na siya, walang pakialam na sagot ni Alvin. Ang matandang iyon ay isang quintessential Saint Stage powerhouse. Sa lakas niya ngayon, hindi niya kayang pigilan ang matanda. Kahit na mapipigilan niya siya, ang balita tungkol sa pagpatay niya kay Waldo ay makakarating sa Northern Plethora Sect. Habang dumarami ang mga tao, sa wakas ay sumapit na ang tanghali. Sa likod ng hanay ng mga bundok kung saan matatagpuan ang ari-arian ng Black Turtle Sanctum, isang grupo ng mga tao ang nagtipon-tipon sa kalangitan sa isang kakila-kilabot na pormasayon. Mula sa malayo, para silang mga itim na ulap na nakasabit sa itaas ng isang lungsod. Sa kasalukuyan, ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa mga taong nakatayo sa itaas ng langit. May 8 tao. Sa 8 tao, mayroong mga matatandang lalaki, matatandang babae, nasa katanghaliang gulang na mga lalaki, mga binata, at mga kabataang babae. Sina Shelton Teng at Argus Lee ay kabilang sa mga taong ito. 1899. Ang iba pang 6 na tao ay nakasuot din ng parehong puting damit na may burden ng pilak na apoy tulad nina Shelton at Argus. Ang pagkakaiba lang nila sa puting damit nina Shelton at Argus ay ang pattern na nakaberde dito. Isang itim na pagong ang nakaberde sa puting damit nina Shelton at Argus. Sa kabilang banda, sa 6 na tao, 2 sa kanila ay may isang divine dragon sa kanilang mga puting damit, ang 2 pa ay may napakalaking tigre, at ang natitira ay may isang humongous firebird. Ito ang mga matatanda mula sa Azure Dragon Sanctum, White Tiger Sanctum, at Vermilion Bird Sanctum. May bumulalas nang mapansin ni Alvin ang pagkakaiba ng pattern sa puting robe na isinuot ng 6 na tao. Nahulaan na rin niya na sila ang mga matatanda mula sa iba pang 3 sanctum ng 4 symbol sanctums. Narinig ko na sa 4 symbol sanctums ng Fire Worship Sect, tanging ang divine ability mula sa White Tiger Sanctum ang nakakasakit na divine ability. Sana ay mapili ako ng 2 elder mula sa White Tiger Sanctum. Umaasa ang isang binata na nakatayo sa malapit habang nakatingin sa 2 matatanda mula sa White Tiger Sanctum. Sa kabilang banda, sana ay piliin ako ng 2 elder mula sa Vermilion Bird Sanctum. Ang banal na kakayahang ipinaunawa ng Vermilion Bird Sanctum sa mga disipulo nito ay isang kilusang divine ability. Gaya nga ng kasabihan, speed is the only impenetrable martial technique in the world. Ang parehong naaangkop sa divine abilities tanging ang bilis ay hindi magagapi. Sabi ng isang tao na may pag-asa sa mukha. Hindi tulad ng binata na gustong pumunta sa White Tiger Sanctum, gusto niyang pumunta sa Vermilion Bird Sanctum. Sa totoo lang, hindi naman masama ang pumunta sa Azure Dragon Sanctum. Ang divine ability na ipinaunawa ng Azure Dragon Sanctum sa mga disipulo nito ay isang uri ng tulong na divine ability. Ito daw ay nilikha batay sa minanang divine ability ng Dragon Clan, ang True Form Berserkification. Sabi nga sa kasabihan, indigo, ay nagmula sa kulay, indigo. May sumigaw. Sok. Kung ikukumpara sa mga divine abilities mula sa Azure Dragon Sanctum, White Tiger Sanctum, at sa Vermilion Bird Sanctum, mas gusto ko pa rin ang defensive divine ability sa Black Turtle Sanctum. Sinasabi na kahit na ang lahat ng divine abilities mula sa 4 symbol sanctums ay medyo mataas ang grade divine abilities ng Black's Barrier, ang sanctum ay mas mataas ang grade ng Black's Barrier mula sa Black Turtle Sanctum. Sa iba, nakangiting sabi ng isang middle-aged na lalaki. Black Turtle's Barrier. High-grade defensive divine ability. Sa sandaling umalis ang mga salitang ito sa bibig ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, agad na nanliit ang mga mata ni Alvin. Narinig din niya ang tungkol sa kung paano hahayaan ng bawat sanctum ang kanilang mga disipulo na maunawaan ang isang banal na kakayahang, ngunit hindi siya partikular na interesado dito. Ito ay dahil naisip niya na ang divine abilities mula sa 4 na sanctums ay medium-grade divine abilities lamang. Napagtanto na lamang niya na nagkamali siya ng hula nang marinig niya ang mga salita ng medyo may edad na.
Higit sa lahat, ang mataas na antas ng divine ability mula sa Black Turtle Sanctum ay talagang ang defensive divine ability, ang Black Turtle's Barrier. Mukhang may kapalaran ako sa Black Turtle Sanctum. Napabuntong hininga si Alvin habang inilipat ang kanyang tingin kina Shelton at Argus. Sa kasalukuyan, pinagkadalubhasaan niya ang nakakasakit na divine ability, ang otherworldly celestial, ang uri ng tulong na divine ability, ang elementary devouring tactic, at ang movement na divine ability, ang golden cross wings. Hindi niya pinagkadalubhasaan ang anumang mataas na antas ng defensive na divine ability. Gayunpaman, naintindihan niya ang isang medium grade na defensive na divine ability. Ito ay walang iba kundi ang Six Harmonies Golden Body na nakuha niya mula sa St. Martial Secret Zone ng Mystical Sky Mansion. Gayunpaman, sa kadahilanang ang lahat ng divine abilities na naintindihan niya ay high-grade divine abilities, si Alvin ay likas na minamaliit ang Six Harmonies Golden Body at hindi nag-abala na linangin ito. Ito rin ay dahil ayaw niyang sayangin ang kanyang oras at espiritual na enerhiya sa isang katamtamang gradong divine ability. Desperado siyang lumakas para mailigtas niya si Kelly at ang kanilang anak. Wala man lang siyang oras na sayangin. Kung narinig ng mga disipulo mula sa Mystical Sky Mansion na pumasok sa St. Martial Secret Zone kasama si Alvin ang kanyang iniisip, magagalit sila hanggang sa samuka ng dugo. Ayaw niyang sayangin ang kanyang oras at espiritual na enerhiya sa isang medium grade na divine ability. Ang pahayag na ito lamang ay nagpapahayag na siya ay tahasang nagpapakita. Sa wakas ay nakatagpo na ako ng mataas na defensive na divine ability. Para sa kapakanan ng divine ability, ang Black Turtle's Barrier, kailangan kong manatili sa Black Turtle Sanctum. Bulong ni Alvin sa kanyang sarili habang ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Bago malaman ang mga divine abilities mula sa Four Symbol Sanctum ay high-grade divine abilities, hindi nag-abala si Alvin kung saang sanctum siya ipapadala. Pakiramdam niya ay pareho silang lahat. Gayunpaman, ngayong nalaman niya na ang Four Symbol Sanctums ay magbibigay ng mataas na antas ng divine ability para linangin ng kanilang mga disipulo, intensyon niya na manatili sa Black Turtle Sanctum dahil ang mataas na antas ng defensive divine ability, ang Black Turtle's Barrier, na gusto niya ay nasa Black Turtle Sanctum. Natural, ngayong nakatagpo na siya ng mataas na defensive na divine ability, hindi niya hahayaang dumaan sa kanyang mga kamay ang pagkakataon. Nauna nang humingi si Alvin kay Elder Hal ng isang defensive divine ability. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Elder Hal na bukod sa Golden Cross Wings na ipinasa niya sa kanya, ang iba pang divine abilities na pamilyar sa kanya ay magagamit lamang kapag ang isang tao ay may lakas ng isang celestial being. Para sa kadahilanang ito, alam ni Alvin na kailangan niyang umasa sa kanyang sarili kung gusto niyang linangin ang isang mataas na antas ng defensive na divine ability. Kasabay nito, sa wakas ay ibinuka ni Silver Flame Elder Shelton mula sa Black Turtle Sanctum ang kanyang bibig. Lahat. Magaspang ang boses ni Shelton. Kasabay ng malawak na enerhiya sa kanyang boses, umalangaw-ngaw ito sa pandinig ng lahat ng naruroon sa eksena. Ang presensya mo rito ay sapat na upang ipakita ang iyong intensyon. Lahat kayo ay dapat na gustong maging disipulo ng ating fire worship sect. Ang boses ni Shelton ay may bakas ng kadakilaan habang nagsasalita siya. Ngayon, sabihin mo sa akin, tama ba ako? Ang boses ni Shelton ay biglang naging kasing lakas ng kulog. Oo. Oo. Sa sandaling matapos magsalita si Shelton, halos lahat ng tao sa paligid ni Alvin ay sumagot sa pananabik. Lahat sila ay gustong maging disipulo ng fire worship sect. Sa sandaling ito, sinisingil ang kapaligiran. Nihihirapan akong paniwalaan na ang isang tulad ni Elder Shelton na mukhang bastos ay talagang napakahusay magsalita sa kanyang mga salita. Sa ilang pangungusap lang, nagawa niyang ilabas ang kapaligiran. Nagulat si Alvin nang makita niya kung gaano kasaya ang lahat. Sigurado akong lahat kayo ay nakapansin sa ibang mga taong kasama ko. Bukod kay Elder Argus na isa ring elder ng Black Turtle Sanctum na katulad ko, itong 6 na taong nakatayo kasama ko ay mula sa Asher Dragon Sanctum, sa White Tiger Sanctum, at sa Vermilion Bird Sanctum. Patuloy na pagsasalita ni Shelton, pumunta sila ngayon para pumili ng ilan sa inyo na mapapasok sa sanctums nila.
Alagad ng sanctum na iyon kung makapasa ka sa assessment ng sanctum na iyon kapag naging disipulo ka ng Four Symbols Sanctum, nangangahulugan din ito na opisyal ka ng sumali sa Fire Worship Sect at naging alagad ng Fire Worship Sect. Agad na nagliwanag ang mga mata ng karamihan ng marating ni Shelton ang bahaging ito ng kanyang pananalita. Ang susunod na kailangan mong gawin ay manatiling tahimik. Kung sino ang napili, mangyaring tumayo sa likod ng elder na pumili sa iyo. Pagkatapos ay susundan mo ang elder pabalik sa sanctum, sabi ni Shelton. Si Elder Shelton. Sa sandaling ito, ipinadala ni Alvin ang kanyang boses kay Shelton. Nais kong manatili sa Black Turtle Sanctum. Mangyaring tulungan akong matupad ang aking hiling, Elder Shelton. Sandaling natigilan si Shelton nang marinig niya ang voice transmission ni Alvin. Kung wala si Argus sa Black Turtle Sanctum, tiyak na gagawin niya ang lahat sa abot ng kanyang makakaya para manatili si Alvin sa Black Turtle Sanctum. Humanga siya sa lakas at likas na talento na ipinakita ni Alvin kanina. Gayunpaman, ibinasura niya ang ideyang iyon dahil si Argus ay nasa Black Turtle Sanctum din. Kung mananatili si Alvin sa Black Turtle Sanctum, hindi siya mabubuhay ng payapa dahil sisiguraduhin ni Argus na hindi siya mabubuhay ng maayos. Hindi sumagi sa isip ni Shelton na hindi lamang ninanais ni Alvin na manatili sa Black Turtle Sanctum na pinanggalingan ni Argus, ngunit siya ang magkukusa na ihatid ang kanyang boses sa kanya at hihilingin ang kanyang tulong upang manatili sa Black Turtle Sanctum. Alvin, ang Black Turtle Sanctum ay maaaring hindi ang pinakamagandang lugar para sa iyo. Kung nandito si Elder Argus, walang pakinabang para sa iyo na manatili sa Black Turtle Sanctum. Siya ay isang mapaghiganting tao, at hindi niya pababayaan ang bagay na ito, babala ni Shelton sa kanya sa pamamagitan ng voice transmission. Nakaramdam si Alvin ng init sa kanyang puso nang marinig niya ang mga salita ni Shelton. Hindi niya kilala si Shelton, hindi na niya kailangang sabihin ang mga salitang ito sa kanya. Elder Shelton, gusto kong manatili sa Black Turtle Sanctum dahil gusto kong maunawaan ang mataas na antas ng Divine Ability, ang Black Turtle's Barrier. Para kay Argus, hindi ako natatakot sa kanya. At saka, hanggat nananatili ako sa Black Turtle Sanctum at sa Fire Worship Sect, hindi siya dapat maging matapang na kumilos laban sa akin. Tahimik na sinabi ni Alvin ang kanyang layunin. Hindi lang iyon, ngunit sinabi rin niyang hindi siya natatakot kay Argus. Kung mananatili ka sa Black Turtle Sanctum, kahit na hindi siya personal na gumawa ng hakbang laban sa iyo, mayroon pa rin siyang iba pang mga paraan upang pahirapan ka. Bukod dito, kahit na ang mataas na antas ng Divine Ability ng ating Black Turtle Sanctum, ang Black Turtle's Barrier, ay kahanga-hanga, hindi ito isang bagay na mauunawaan ng lahat, patuloy ni Shelton sa pagsasabing, "It's your life's unwise." Matagumpay na naiintindihan. Maliwanag na sinabi ito ni Shelton upang pigilan si Alvin. Elder Shelton, hindi mo na ako kailangang pigilan. Nakapagdesisyon na ako. At saka, gusto ko talaga na gawin mo sa akin ang pabor na ito. Kung maaari akong manatili sa Black Turtle Sanctum, may utang akong pabor sa iyo. Desididong sabi ni Alvin. Bahagya siyang kinabahan nang matapos siyang magsalita. Dahil nakapagdesisyon ka na, hindi na kita pipilitin. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para matulungan kang manatili sa Black Turtle Sanctum. Agad na pumayag si Shelton sa kahilingan ni Alvin. Salamat, Elder Shelton, natuwa si Alvin nang marinig niyang pumayag si Shelton sa kanyang kahilingan. Mabilis siyang nagpahayag ng pasasalamat. Lahat, ang mga patakaran ay pareho sa dati. Simula ngayon, pipili tayo ng ating mga kandidato pagkatapos ng 10 paghinga, sabi ni Shelton sa iba pang matatanda ng Four Symbols Sanctums. Tumango sila. May natitira pang 8 hininga. Maraming tao sa paligid ni Alvin ang agad na huminga. Ang tagal ng 10 paghinga ay lumipas lamang sa isang kisap mata. Swish! 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 Sa ilalim ng anticipatory na mga titig ng karamihan, 8 bahid ng liwanag na walang offensive force ang sunod-sunod na bumaril, na nakalock sa kanilang mga target. 6 na streak ng liwanag ang dumapo sa magkaibang tao, ngunit 2 streak ng liwanag ang dumapo sa iisang tao. Sa 2 guhit ng liwanag na ito, ang isa sa kanila ay mula kay Shelton kung saan hiniling ni Alvin ang pabor.
Ang iba pang liwanag ay nagmula sa walang iba kundi si Arges. 1900. Ang mga bahid ng liwanag na walang anumang offensive force ay nagmula sa 8 elder ng 4 symbol sanctums at dumapo sa isang grupo ng mga tao na dumating upang lumahok sa pagtatasa ng 4 symbol sanctums ng fire worship sect. Halimbawa, ang taong pinili ng elder ng Asher Dragon Sanctum ay kailangang sumunod sa elder ng Asher Dragon Sanctum sa Asher Dragon Sanctum upang lumahok sa pagtatasa ng Asher Dragon Sanctum. Pagkatapos lamang na makapasa sa assessment ay magiging disipulo na siya ng Asher Dragon Sanctum. Kahit na siya ay magiging isang panlabas na disipulo lamang ng Fire Worship Sect, isa pa rin siyang disipulo ng Fire Worship Sect gayunpaman. Pagkatapos maging disipulo ng Asher Dragon Sanctum, magiging kwalipikado siyang maunawaan ang high-grade assist type na divine ability sa Asher Dragon Sanctum na umiral mula noong sinaunang panahon. Ganoon din sa 3 pang sanctum. Sa kasaysayan ng 4 symbol sanctums ng Fire Worship Sect, hindi dahil sa walang pagkakataon na pinili ng 2 matatanda ng 4 symbol sanctum ang parehong kalahok. Gayunpaman, bihira para sa 2 elder mula sa parehong sanctum na pumili ng parehong tao. Sa pangkalahatan, bago pumili ng mga kalahok ang matatanda mula sa parehong sanctum, mag-uusap muna sila sa isa't isa. Dahil dito, nang makita ng 6 na elder mula sa iba pang 3 sanctum sina Shelton at Arges, ang 2 elder ng Black Turtle Sanctum, ay pinili ang parehong binata, bahagyang nagulat sila. Elder Arges, Elder Shelton, hindi ba napag-usapan ninyong dalawa kung sino ang pipiliin ninyo bago ito? Kung malalaman ni Sanctum Leader Wade na pareho kayong nagkamali, sigurado akong mapapag-alitan niya kayong dalawa dahil hindi kayo nagkakaisa. Elder Arges, Elder Shelton, mayroon bang hindi pagkakaunawaan sa inyong dalawa? Ang 6 na matatanda mula sa iba pang 3 sanctum ay sunod-sunod na nagkomento. Kararating lang nila kaya hindi nila alam ang nangyari. Bagamat iyon ang nangyari, nararamdaman pa rin nila ang tensyon sa pagitan nina Shelton at Arges. Nang marinig iyon, nagkatinginan sina Shelton at Arges bago sumangot ng malamig. Hindi nagulat si Shelton na pinili ni Arges si Alvin na manatili sa Black Turtle Sanctum dahil alam niyang si Arges ay isang mapaghiganting tao. Gagamitin niya ang lahat ng uri ng trick para manatili si Alvin. Para kay Arges, hanggat nananatili si Alvin sa Black Turtle Sanctum, hindi siya makakatakas kay Arges. Hindi tulad ni Shelton na napanatili ang kanyang kalmado, labis na nabigla si Arges nang makita niyang pinili rin ni Shelton si Alvin. Batay sa kanyang pag-unawa kay Shelton, kung si Shelton ay nagustuhan ni Alvin, magiging sabik siyang paalisin si Alvin sa Black Turtle Sanctum. Pagkatapos ng lahat, alam ni Shelton na hindi siya pupunta ni Alvin. Maaaring si Shelton ay humanga sa likas na talento ni Alvin at gustong kunin siya bilang isang disipulo. Naisip ni Arges ang kanyang sarili, na nakabuo ng conclusion na pinakamahalaga sa kanya. Gayunpaman, naramdaman niya na si Shelton ay masyadong walang muwang. Kung siya, si Arges, ay gustong pumatay ng tao, hindi na mabubuhay ang isang tao. Kahit na si Alvin ay may suporta ni Shelton, ang kalalabasan ay pareho pa rin. Kung maglalaban sila, matatalo rin niya si Shelton. Pagkatapos ng lahat, siya ay nireranggo sa ika-139 na pwesto sa Supreme Saint Ranking habang si Shelton ay nireranggo lamang sa ika-173 na pwesto. Ang mas maliit na puwang sa Supreme Saint Ranking ay nangangahulugan na ang pagkakaiba sa pagitan ng lakas ng bawat kalahok ay mas malaki pa. Bagamat si Shelton ay nireranggo lamang sa 30 pwesto sa likod ni Arges, kung lalaban sila, kumpiyansa siyang mapapatay niya si Shelton sa loob ng 10 galaw. Nang ang mga matatanda mula sa 3 sanctum ay tumingin kina Arges at Shelton, ang mga taong nakatayo sa malapit ay nagkagulo habang ipinapahayag nila ang kanilang pagkalito. Parehong nakatatanda sa Black Turtle Sanctum, sina Elder Arges at Elder Shelton, ay pinili si Alvin. Ano ang nangyayari? Hindi ako nagulat na pinili ni Elder Arges si Alvin na manatili sa Black Turtle Sanctum dahil mas madali para sa kanya na maghiganti kay Alvin kung siya ay nasa Black Turtle Sanctum. Pinatay ni Alvin si Waldo, ang pangalawang anak ng ika-5 elder ng Northern Plethora Sect, Elton, sa harap ni Elder Arges. Siya ang matalik na kaibigan ni Elder Elton, sigurado akong hindi niya pababayaan ang bagay na ito.
Mukhang nagustuhan ni Elder Shelton si Alvin. Kung hindi, hindi niya sana tinulungan si Alvin kanina. Kung ganoon, hindi ba niya dapat payuhan si Alvin na pumunta sa isa sa 3 pang sanctum? Hindi ko talaga alam kung bakit gusto ni Elder Shelton na manatili si Alvin sa Black Turtle Sanctum. Kung mananatili si Alvin dito, walang pinagkaiba sa paghagis ng kambing sa mga lobo. Ang mga taong naruroon sa eksena ay nag-usap sa kanilang mga sarili habang ang kanilang mga mata ay lumilipat sa pagitan nina Argus at Alvin. Kasabay nito, sa wakas ay naunawaan ng mga matatanda mula sa iba pang 3 sanctum kung ano ang nangyayari. Sa nangyari, tila hindi nagkakasundo sina Argus at Shelton dahil sa binata na nakasuot ng purple na nagngangalang Alvin. Pinatay ni Alvin si Waldo, ang anak ng ika-5 elder mula sa Northern Plethora Sect, bago sila dumating. Ang kanyang aksyon ay katulad ng sampal kay Argus. Pagkatapos ng lahat, ang ika-5 elder mula sa Northern Plethora Sect ay ang matalik na kaibigan ni Argus. Dahil hindi nagawang protektahan ni Argus si Waldo, iisipin ng lahat na wala siyang silbi. Natural lamang para kay Argus ang pagkamuhi kay Alvin at gusto siyang patayin. Naiintindihan ko kung bakit pinili ni Argus si Alvin na manatili sa Black Turtle Sanctum. Gayunpaman, kung talagang nagustuhan ni Shelton si Alvin, bakit niya gustong manatili si Alvin sa Black Turtle Sanctum? Ang 6 na matatanda ng 3 sanctum ay natarante tungkol dito. 2 elder na sarado kay Shelton ang nagtanong sa kanyang aksyon sa pamamagitan ng voice transmission, at hindi nagtagal ay nakuha nila ang sagot. Sinadya kong ipadala siya sa isa sa 3 pang sanctum, ngunit mukhang determinado siyang manatili sa Black Turtle Sanctum. Sinabi niya sa akin na gusto niyang maunawaan ang mataas na antas ng defensive divine ability, ang Black Turtle's barrier sa Black Turtle Sanctum, sagot ni Shelton sa pamamagitan ng voice transmission habang nakangiti siya ng pilit. Nakikita ko. Gayunpaman, ang batang ito ay masyadong walang ingat. Hindi ba niya alam na ang nagtatanggol na divine ability mula sa Black Turtle Sanctum ay ang pinakamahirap intindihin sa lahat ng 4 na may mataas na grado na divine abilities sa 4 symbol sanctums? Sa pag-iisip na itataya niya ang kanyang sariling buhay para sa isang banal na kakayahan kapag walang sino man ang makatitiyak kung matagumpay niyang mauunawaan ito. Kahit na ang batang ito ay may mataas na likas na talento, sa huli ay mamamatay siya sa puno ng ubas. Umiling ang 2 matanda. Hindi sila humanga kay Alvin dahil sa kung gaano siya mapusok. Kahit na si Alvin ay malakas at may mataas na likas na talento, hindi ito umabot sa punto na ang 6 na matatanda mula sa iba pang 3 sanctum ay makikipagkompetensya sa Black Turtle Sanctum para sa kanya. Bukod dito, ayaw nilang masaktan si Argus. Dahil dito, ang kinabukasan ni Alvin ay natukoy na. Mananatili siya sa Black Turtle Sanctum. Nang makita ni Gory kung paano tumayo si Alvin sa likod ni Shelton, naging solemn na ang kanyang ekspresyon habang sinabi niya kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, Junior Brother Alvin, kung kailangan mong manatili sa Black Turtle Sanctum, bakit hindi ka umalis sa Fire Worship Sect? Umalis sa Fire Worship Sect? Umiling si Alvin. Kahit na hindi ako manatili dito, sa palagay mo kaya kong iwan ang Black Turtle Sanctum ng buhay, Senior Brother Gory. Hindi nangahas si Argus na labagin ang mga alituntunin ng Fire Worship Sect sa Black Turtle Sanctum para hindi niya ako mahawakan. Gayunpaman, kapag umalis na ako sa Black Turtle Sanctum, hindi na siya mapipigilan ng oras ng pagsamba sa apoy. Para manatiling buhay. Hindi sinabi sa kanya ni Alvin na gusto rin niyang manatili sa Black Turtle Sanctum pansamantala. Sa halip, sinuri niya ang sitwasyong kinaharap niya kay Gory. Dahil lubusan niyang nasaktan si Argus, wala na siyang opsyon na umalis sa Fire Worship Sect. Sinabi rin ni Alvin ang parehong bagay kay Louis sa pamamagitan ng voice transmission. Sumagot siya ng may malungkot na ekspresyon, tama si Alvin. Baka mabuhay siya kung mananatili siya sa Fire Worship Sect. Mamamatay siya kapag umalis siya. Kasabay nito, baka sa mga mata niya ang pag-aalala. Gayunpaman, kung mananatili ka sa Black Turtle Sanctum kahit na hindi makakilos si Argus, gagamit pa rin siya ng lahat ng uri ng paraan para harapin ka. Naturally, hindi kanya magagawang patayin dahil sa mga alituntunin sa Fire Worship Sect. Gayunpaman, ang mga taong ipapadala niya upang harapin ka ay tiyak na mas malakas kaysa sa iyo.
Kailangan mo nang hindi matututong tanggapin ang kamatayan kapag hindi mo kailangang tanggapin ang mga ito. Na iniisyo ka nila. Ang ekspresyon ni Lewis ay lalong naging glummer nang maabot niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Huwag kang mag-alala. Hindi ako lalapit na ilagay sa panganib ang sarili kong buhay. Marami pa akong dapat gawin kaya kailangan kong mabuhay. Tumanggaw si Alvin. 2 beses siyang nag-reincarnate. Kaakibat ng hirap na pinagdaanan, matagal na niyang pinipigilan ang pagnanasang kumilos ng pabigla-bigla. Kung makatagpo siya ng isang taong hindi niya matatalo, titiisin niya ito ng tahimik pansamantala kahit na siya ay napahiya. Maghihintay siya hanggang sa lumakas siya sa hinaharap bago siya maghayganti sa isang dominanteng paraan. Hindi niya estilo ang paghahanap ng kamatayan ng walang ingat. Hindi ko talaga akalain na tutulungan ka ni Elder Shelton na manatili sa Black Turtle Sanctum. Akala ko maganda ang impresyon niya sa iyo. Hindi ba dapat kanyang payuhan na umalis sa Black Turtle Sanctum para sa iyong kaligtasan? Tumingin si Gory kay Alvin. Katulad ng karamihan sa mga taong naruroon sa eksena, nalito siya sa aksyon ni Shelton. Tumingin din si Lewis kay Alvin. Nakita niya rin itong kakaiba. Natural, ayaw ni Elder Shelton na manatili ako sa Black Turtle Sanctum. Ako ang humiling sa kanya na payagan akong manatili dito, sagot ni Alvin. Bakit? Kumunat ang noo ni Gory at Lewis. Wala silang ideya kung bakit gagawin ni Alvin ang ganoong bagay dahil ito ay walang pinagkaiba sa pagtataya ng sarili niyang buhay. Ito ay dahil gusto kong maunawaan ang mataas na antas ng defensive na divine ability, ang Black Turtle's barrier sa Black Turtle Sanctum. Sumagot si Alvin na may kinang sa kanyang mga mata. Nang marinig ang kanyang sagot, hindi nakaimik sina Gory at Lewis. Marahil, tanging si Alvin lamang ang magsasapanganib ng kanyang sariling buhay para sa isang banal na kakayahang hindi alam ng sinuman kung matagumpay niyang mauunawaan. Alam nilang kung sila ang nasa kalagayan niya, hindi sila magkakaroon ng parehong desisyon. Junior Brother Alvin. Bigla, parang may naalala siya, nagliwanag ang mga mata ni Gory bago siya tumingin kay Alvin. Bilasan mo at sabihin kay Elder Shelton na hayaan mo rin akong manatili sa Black Turtle Sanctum. Sa kasong ito, hindi mo kailangang harapin si Argus ng mag-isa. Tama. Sumang-ayon din si Lewis. Pakisabi kay Elder Shelton na payagan din akong manatili dito. Kung mas maraming tao ang kasama mo, mas maraming tulong ang makukuha mo. Kasama ko at si Gory, maaari tayong tumulong na ibahagi ang pasanin. Natural lang na nakaramdam si Alvin ng init sa kanyang puso nang marinig niya ang kanilang mga salita. Lalo siyang nagulat na si Lewis, na hindi niya gaanong kalapit kumpara kay Gory, ay gagawa ng ganoong desisyon. 1901. Si Alvin ba ang uri ng tao na sadyang naglalagay sa panganib sa kanyang mga kaibigan? Agad na nagpasya si Alvin. Elder Shelton, kung mayroon kang anumang kakilala sa 6 na elder sa iba pang 3 sanctum, pakitanong sa kanila kung maaari nilang isama ang 2 kong kasama. Hindi ko nais na manatili sila sa Black Turtle Sanctum kasama ko. Agad na ipinadala ni Alvin ang kanyang boses kay Shelton pagkatapos niyang magdesisyon dahil si Shelton lang ang maaasahan niya ngayon. Nais ni Alvin na kunin ng mga elder mula sa iba pang 3 sanctum sina Gory at Lewis bago sila maalala ni Argus. Lagi siyang hinahanap ni Gory at Lewis, natural lang na gusto niyang gantihan sila. Ayaw mo bang idamay sila? Tanong ni Shelton sa pamamagitan ng voice transmission. Baka sa mga mata niya ang pagpupuri. Likas na matalino, makapangyarihan, at maalalahanin sa kanyang mga kasama. Bihira para sa isang tao na magkaroon ng lahat ng 3 katangian. Lalong tumaas ang impresyon ni Shelton kay Alvin. Oo. Tumanggaw si Alvin. Ito ay isang bagay na ikalulugod kong tulungan ka. Sumagot si Shelton kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Nagpahinga si Alvin at nagpasalamat kay Shelton pagkatapos niyang marinig ang tugon ni Shelton. Sina Gory at Lewis ay tumingin kay Shelton na umaasa. Bagamat saglit silang tiningnan ni Shelton, hindi niya sila pinili. Sa halip, isang elder mula sa White Tiger Sanctum at isang elder mula sa Vermilion Bird Sanctum ang sabay na pumili sa kanila. Kung sila ay pinili sa magkaibang panahon, sina Gory at Lewis ay hindi maghahinala ng anuman.
Gayunpaman, agad silang naghinala nang sabay silang mapili. Junior Brother Alvin, hiniling mo ba kay Elder Shelton na hilingin sa Elder ng Vermilion Bird Sanctum na kunin ako? Tinanong ni Gory si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha habang nakatayo siya sa likod ng dalawang Elder mula sa Vermilion Bird Sanctum. Naghinala siya na ito ay kagagawa ni Alvin, ngunit hindi siya lubos na sigurado. Ikaw ba? Ipinadala rin ni Lewis ang kanyang boses kay Alvin habang nakatayo siya sa likod ng dalawang Elder mula sa White Tiger Sanctum. Ang kanilang mga salita ay napuno ng kawalang kasiyahan dahil si Alvin ay gumawa ng ganoong desisyon nang hindi sila kinonsulta. Huwag kang mag-alala. Kaya kong bantayan ang sarili ko. Sa kabaligtaran, mas magiging mahirap para sa akin na harapin ang mga bagay-bagay kung pareho kayong nasa paligid. Inaasahan ni Alvin na tatanungin siya ng dalawa kaya binigyan niya sila ng sagot na inihanda niya noon pa. Natatakot ka ba na maging pabigat ako sa iyo? Hindi nasisiyahang sabi ni Gory. Kahit na walang sinabi si Lewis, halatang hindi siya nasisiyahan sa ekspresyon ng kanyang mukha. Gayunpaman, alam nilang walang saysay na ipagpatuloy ang pagtatanong sa desisyon ni Alvin dahil ang lahat ay nasa bato na ngayon. Biglang napagtanto ni Argus na ang mga matatanda mula sa White Tiger Sanctum at Vermilion Bird Sanctum na malapit kay Shelton ay pumili ng kapwa kasama ni Alvin. Damn it! Paano ko sila makakalimutan? Sila ang mga kasama ni Alvin. Lalong magdurusa si Alvin kung pahihirapan ko sila. Nakaramdam ng panghihinayang si Argus nang maalala niya ito. Nagsisi si Argus na hindi niya naisip ito ng mas maaga. Kanina, nalulula siya sa kaligayahan at pananabik dahil sa mapananatili niya si Alvin sa Black Turtle Sanctum na naging dahilan para makalimutan niya ang dalawang kasama ni Alvin. Gayunpaman, huli na para gawin niya ang anumang bagay ngayon. Napagdesisyonan na ang lahat. Hindi lamang hindi nagawang baguhin ni Gory at Lewis ang resulta, ngunit maging si Argus ay hindi nagawang dalhin si Gory at Lewis sa Black Turtle Sanctum. Bukod dito, ang parehong matatanda mula sa White Tiger Sanctum at ang Vermilion Bird Sanctum ay makaibigan ni Shelton. Naturally, hindi nila hahayaang kunin niya sina Gory at Lewis ng ganoon lang. Ayos lang. Hindi naman sila importante. Tama na basta't nasa Black Turtle Sanctum si Alvin. Inaliw ni Argus ang kanyang sarili sa loob. Dahil isa siyang powerhouse ng Saint Celestial Stage, natural lang na mayroon siyang mahusay na pagpipigil sa sarili. Mabilis niyang natanggap ang katotohanan ito. Sa paglipas ng panahon, ang mga taong iyon na dumating para sa mga pagtatasan ng Four Symbol Sanctums ay dahan-daang hinati sa Azure Dragon Sanctum, White Tiger Sanctum, Vermilion Bird Sanctum, at Black Turtle Sanctum. Mayroong halos 1,000 tao sa bawat sanctum pagkatapos ng pagpili. Ang pagtatasa ng Four Symbol Sanctum sa Fire Worship Sect ay aalisin ang lahat hanggang sa humigit kumulang 100 tao ang mananatili sa bawat sanctum. Sa madaling salita, ang Black Turtle Sanctum ay kailangang alisin ang halos 1,000 tao pagkatapos nito. Napansin ni Alvin na may halos 1,000 tao sa paligid niya pagkatapos niyang tumingin sa paligid. Hindi nagtagal, ang 6 na matatanda mula sa iba pang 3 sanctum ay nagpaalam kina Shelton at Argus at umalis kasama ang kanilang mga tagasunod. Mag-ingat ka, Junior Brother Alvin. Alvin, manatiling kalmado, at huwag kumilos ng padalos-dalos. Ipinadala ni Gory at Lewis ang kanilang mga boses sa kanya sa pamamagitan ng voice transmission bago sila umalis kasama ang mga matatanda mula sa Vermilion Bird Sanctum at White Tiger Sanctum ayon sa pagkakabanggit. Pareho silang patungo sa iba't ibang sanctum at wala silang maitutulong kay Alvin sa ngayon. Huwag kang mag-alala. Tumango si Alvin at binigyan sila ng nakakapanatag na tingin. Ang mga matatanda ng 3 iba pang mga sanctum ay pinangunahan ang mga napili nila pabalik sa kani-kanilang mga sanctum sa isang kisap mata lamang. Tanging sina Shelton, Argus, at 1,000 tao na napili nila, kasama si Alvin, ang naiwan sa eksena. Bukas magsisimula ang assessment. Dahil hindi pa kayo mga disipulo ng Black Turtle Sanctum, kailangan ninyong magkampo dito ngayong gabi. Tanging ang 100 tao na matagumpay na nakapasa sa assessment ang magkakaroon ng kani-kanilang mga lugar na linangin sa Black Turtle Sanctum.
Sabi ni Shelton sa kanyang lumalakas na boses habang nakaharap si Alvin at ang iba pa. Kaagad, bukod kay Alvin at ilang iba pa na nanatiling kalmado, ang iba ay nasa sabik. Parang nakikita na nila ang kanilang sarili na pumasa sa assessment mula sa Black Turtle Sanctum at naging disipulo na may sariling cultivation place sa Sanctum. Tumingin si Shelton kay Alvin pagkatapos niyang magsalita at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, "Alvin, bukod sa pagtatasa ng iyong lakas, ang pagtatasa bukas ay mas pinapahalagahan ang iyong likas na talento. Tandaan na ipakita ang iyong likas na talento bukas. Hanggat maaari mong ipakita na ikaw ay may mataas na likas na talento, magagawa mong makuha ang atensyon ng Sanctum Leader. Kung ang Sanctum ay maghahanap ng atensyon, napakadali ng problema sa iyo sa hinaharap." Naiintindihan, sagot ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission habang tumatango siya. Umalis si Shelton pagkatapos kausapin si Alvin. Tila wala siyang pakialam na naroon pa rin si Arges. Alam ni Shelton na hanggat hindi ginagalit ni Alvin si Arges, hindi maglalakas loob si Arges na atakihin si Alvin. Kung inatake niya si Alvin ng walang dahilan, siya ay mapaparusahan. Baka mapatalsik pa siya sa Fire Worship Sect. Bilang isa sa tatlong pinakamalakas na sekta sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land, may mga mahigpit na panuntunan sa Fire Worship Sect. Ang tatlong pinakamalakas na sekta ay nagawang manatili sa kapangyarihan sa loob ng mahabang panahon dahil sila ay sumunod sa kasabihang, "Rules make the world go round." Tamang-tama, umalis si Arges pagkaraan ng pag-alis ni Shelton. Gayunpaman, bago umalis si Arges, malamig niyang tiningnan si Alvin. Nagdulot ito ng panginginig sa gulugad ni Alvin. Ramdam niya ang determinasyon at layunin ng pagpatay sa mga tingin ni Arges. "Balak mo akong patayin. Masusubok nito ang iyong pasensya at determinasyon," sabi ni Alvin na may panunuya sa kanyang mukha. Alam niya na madali siyang papatayin ni Arges na parang langgam. Gayunpaman, maaaring mapatalsik si Arges dahil sa paglabag sa mga patakaran sa Fire Worship Sect kung pinatay niya si Alvin dito. Nagtitiwala si Alvin na si Arges ay walang determinasyon na kailangan upang patayin siya dahil hindi niya papayagan ang kanyang sarili na mapatalsik mula sa Fire Worship Sect. Kung hindi, si Alvin ay namatay ng mas maaga. Ang atensyon ng lahat ng naiwan sa eksena ay mabilis na nalipat kay Alvin nang umalis si Arges. Karamihan sa mga mata ng mga tao ay puno ng awa habang nakatingin sa kanya. Nasaktan ni Alvin si Elder Arges. Magdurusa siya sa Black Turtle Sanctum kahit hindi siya mamatay. Karamihan sa mga tao ay nagbahagi ng parehong kaisipan. Hindi pinansin ni Alvin ang lahat ng kanilang mga titig at pinag-cross ang kanyang mga paa at umupo sa hangin at nagsimulang magtanim ng nakapikit. Isang huling hakbang tungo sa Divine Saint Stage. Masyadong mahaba para malagpasan ko ang huling hakbang na ito. Napabuntong hininga si Alvin nang magsimula siyang magtanim. Si Alvin ay nag-cultivate gaya ng dati dahil hindi niya inaasahang gagawa ng isang pambihirang tagumpay. Gayunpaman, ang isang himala ay maaaring mangyari anumang sandali. Habang nilalabag ng Sun True Origin ang bottleneck at sinira ang mga tanikala na pumipigil sa kanya sa pagpasok sa Divine Saint Stage mula sa Eminent Saint Stage, natuklasan ni Alvin na ang True Origin sa kanyang katawan ay nagbagong anyo sa isang bagong enerhiya. Ito ang Saint Energy. Napaisip si Alvin habang naramdaman niya ang bagong kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan. "Nakalusot ako ng ganito lang." Ang tagumpay ay nagulat kay Alvin dahil hindi niya ito inaasahan. No wonder people say that pressure is a form of motivation. Tila ang banta mula sa isang powerhouse ng Saint Celestial Stage ay napipilitin ako at hindi sinasadyang nagpapabuti ng kahusayan sa paglilinang, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Iniukol ni Alvin ang lahat ng kanyang atensyon sa bagong enerhiya sa kanyang katawan. Ang enerhiya ay hindi na ang True Origin Energy. Sa halip, ito ay ang Saint Energy na natatangi sa mga magsasaka sa Divine Saint Stage at mas mataas. Ang Saint Energy ay mas malakas kaysa True Origin Energy. Nakaramdam ito ng kamahalan. Higit pa rito dahil nag-transform ito sa Sun Saint Energy. Ito ay higit na nakahihigit sa Sun True Origin. Napakalakas ng Sun Saint Energy. Tuwang-tuwang sabi ni Alvin nang maramdaman niya ang Sun Saint Energy na dumadaloy sa 79 na Saint Vein sa kanyang katawan.
Kung ako ay mag-transform sa isang 9-clawed Dragon Warrior at ilalabas ang lahat ng aking mga diskarte, maaari kong talunin ang isang powerhouse sa tuktok ng Exemplary Saint Stage sa aking kasalukuyang cultivation base. Ito ay... Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata, at kumunot ang noo niya nang may natuklasan siya. 1902. Kanina, nakatuon lang ang atensyon niya sa Sun Saint Energy sa kanyang katawan. Sa makatuwid, hindi niya napapansin ang kanyang kaluluwa na nagbago na tungo sa isang banal na Sun Stage powerhouse. Malinaw din niyang nararamdaman na ang kanyang espiritual na enerhiya ay lumakas. Sa sandaling ito, ang kanyang espiritual na enerhiya ay tila nasa isang estado ng pagkabalisa bago ito umagos patungo sa kanyang kaliwang mata. Anong nangyayari? Nagulat si Alvin nang hindi niya makontrol ang kanyang espiritual na enerhiya. Ito ang kakaibang mag-aaral. Di nagtagal, natuklasan ni Alvin ang sanhi nito. Ang kanyang kaliwang mata ay hindi na katulad ng mata ng tao. Ang kanyang kaliwang mata ay sumanib sa kakaibang mata ng isang one-eyed devil vulture, at nakakuha siya ng ilang pambihirang kakayahan mula rito. Gayunpaman, ang lakas ng mga kakayahang iyon ay nakadepende sa lakas ng kanyang espiritual na enerhiya. Habang nakakuha si Alvin ng higit pang mga diskarte na nagpalakas sa kanya kaysa sa kung ano dapat siya sa kanyang cultivation base at natalo ang mga kalaban na mas malakas kaysa sa kanya, ang strange pupil ay unti-unting naging hindi gaanong mahalaga. Ginamit lamang ito ni Alvin upang tumingin sa mga bagay sa malayo. Gayunpaman, ngayon, tila may nangyayari sa kakaibang mag-aaral. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas, natuklasan ni Alvin ang kanyang kaliwang mata na umiinit bago ang hindi mapigilan at hindi mapakali na espiritual na enerhiya ay biglang nawala sa kanyang kaliwang mata. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin na parang natanggal ang kanyang kaliwang mata sa kakayahan nito. Ang mas ikinagulat niya ay ang espiritual na enerhiya na nawala sa kanyang kaliwang mata na tila sumanib sa kanyang katawan at sa 79 na Saint Veins. Kasunod nito, natuklasan niya na ang Nine Dragons War Sovereign Technique ay nagsimula ng kumalat sa kanilang sarili. Upang maging mas tumpak, ang Nine Dragons War Sovereign Technique ang sumailalim sa pagbabago sa Saint Land ng Dragon Clan, ang Dragon Cleansing Pool. Gayunpaman, ito ay kakaiba dahil hindi ito umikot sa kanyang Saint Energy. Sa halip, ang Nine Dragons War Sovereign Technique ay talagang nagpalipat-lipat ng kanyang espiritual na enerhiya. Maaari ko bang gawin iyon sa aking espiritual na enerhiya? Napatulala si Alvin. Ito ang kanyang unang pagkakataon na nakita ang kanyang espiritual na enerhiya na nagpapalipat-lipat. Himan lang niya narinig ang mga ganoong bagay bago ito. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Nalilito si Alvin. Sa paglipas ng panahon, malinaw din na naramdaman ni Alvin na ang kanyang espiritual na enerhiya ay mas malinis dahil ito ay pinalaganap ng Nine Dragons War Sovereign Technique na ipinakalat. Parang may iba pang pinaghalo dito. Gayunpaman, dahil sa hindi makontrol na estado ng kanyang espiritual na enerhiya, hindi niya matukoy kung ano iyon. Gayunpaman, naramdaman niya na ang bagay na inihalo sa kanyang espiritual na enerhiya ay hindi nakakapinsala. Hindi niya alam na maraming oras na ang lumipas. Ito ay parang isang siglo, ngunit ito rin ay parang isang sandali lamang. Pagkaraan ng ilang sandali, natuklasan ni Alvin na ang Nine Dragons War Sovereign Technique ay tumigil sa pag-ikot, at ang kanyang hindi makontrol na espiritual na enerhiya ay sumanib pabalik sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling ang espiritual na enerhiya ay sumanib sa kanyang kaluluwa, si Alvin ay nakaramdam ng panandaliang nawala. Ang pakiramdam ay katulad ng isang out-of-body experience. Nang mabawi niya ang kanyang katinoan, natuklasan niyang nakontrol niya muli ang kanyang espiritual na enerhiya. Iba talaga ang kasalukuyang spiritual energy. Bagamat ito ang spiritual energy ng isang tao sa Divine Saint Stage, parang may iba rin. At saka, parang gusto nitong sumanib sa strange pupil. Di nagtagal, may napansin si Alvin na kakaiba. Bagamat nabawi na niya ang kontrol sa kanyang espiritual na enerhiya, tila may sariling isip ito. Parang gusto nitong sugurin ang kaliwang mata niya. Sa simula, sinubukan ni Alvin na pigilan ito. Nakahinga siya ng maluwag nang matuklasan niyang nasa ilalim pa rin siya nito kahit na ito ay hindi mapakali. Mas nadaman niya ang pagkakaroon ng kontrol sa kanyang espiritual na enerhiya. Bakit may kakaibang salpok ito?
Di bale. Tingnan natin kung ano ang mangyayari pagkatapos nitong dumaloy sa strange pupil. Sa pag-iisip na iyon, kinokontrol ni Alvin ang espiritual na enerhiya at hinayaan itong tumago sa kanyang kaliwang mata. Natural, nakaramdam ng pagkabalisa si Alvin sa buong proseso. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang niya natuklasan na ang kanyang espiritual na enerhiya ay nagbago, ngunit ito ay naging kakaiba maging sa kanyang Panginoon. Sa sandaling tumalon ang kanyang espiritual na enerhiya sa kanyang kaliwang mata, natuklasan niyang sinisipsip ng kanyang mata ang kanyang espiritual na enerhiya na parang sumisipsip ng ulan pagkatapos ng mahabang tagtuyot. Habang sinisipsip ng strange pupil sa kanyang kaliwang mata ang kanyang spiritual energy, nagsimulang makaramdam si Alvin ng paso sa kanyang kaliwang mata. Sa sobrang init ay unti-unti na siyang namamanhid dito. Kasabay nito, malakas ang pagpupersage niyang imulat ang kaliwang mata. Ang kanyang kaliwang mata ay tila naipon ng ilang puwersa at nangangailangan ng pagpapalaya. Anong nangyayari? Nalilito si Alvin. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, binuksan pa rin niya ang magkabilang mata niya. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, natuklasan ni Alvin na nagsisimula ng lumiwanag ang langit. Madaling araw noon. Parang saysubog na. Bumalik ang atensyon ni Alvin sa kanyang kaliwang mata. Nang subukan ni Alvin na gamitin ang kanyang kaliwang mata upang tumingin sa mga bagay, nalaman niyang hindi lamang lahat ng bagay na nasa kanyang linya ng paningin ay pinalaki, ngunit mayroon ding isang focus point sa gitna. Ito ay halos kapareho sa pakiramdam ng sniper na tumitingin sa isang saklaw. Anong nangyayari? Bakit pakiramdam ko ay parang gustong ilabas ang espiritual na enerhiya sa kaliwang mata ko? Nagulat si Alvin nang matuklasan na sa sandaling lumitaw ang kaisipang iyon sa kanyang isipan, ang espiritual na enerhiya sa kanyang kaliwang mata ay talagang bumaril. Ang espiritual na enerhiya ay tila nagmaterialize at naganyong dragon. Ang espiritual na enerhiya ay patungo sa gitna ng focus na punto. Gayunpaman, dahil nakatutok ito sa langit, wala na itong nakita matapos itong barilin. Naubos lang ng shot na iyon ang kalahati ng naipon na spiritual energy. Kasunod nito, napagtanto ni Alvin na ang espiritual na enerhiya na naipon sa kakaibang mag-aaral ay may higit sa kalahati na natitira. At saka, unti-unti na naman itong tumataas. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay patuloy na lumalabas mula sa kanyang kaluluwa patungo sa kanyang kaliwang mata upang palitan ang naubos na enerhiya sa kanyang kaliwang mata. Spiritual Energy Attack. Soul Attack. Pagkatapos, nagsimulang maghinala si Alvin sa espiritual na enerhiya na ang kanyang kaliwang mata na ipinutok ay isang uri ng soul attack. Bukod dito, ang kanyang soul attack na naganyong dragon ay lubhang pambihira. May langaw doon. Ang strange pupil ni Alvin ay naglalayon bago ito tuluyang tumira sa isang langaw na dumapo sa isang puno sa di kalayuan. I-shoot. Sa isang pag-iisip lang, ang strange pupil ni Alvin ay naglabas ng spiritual energy na naganyong isang banal na dragon. Ang espiritual na enerhiya na kasing laki lamang ng isang karayom ay nakatutok sa ulo ng langaw. Ang layunin ay napakatumpak. Kasabay nito, pinalawak ni Alvin ang kanyang divine consciousness at sinimulang subaybayan ang mga pagbabago sa katawan ng langaw. Ang kanyang divine consciousness ay maaaring makakita ng mahinang kaluluwa ng langaw. Gayunpaman, sa sandaling tumusok ang kanyang espiritual na enerhiya sa ulo ng langaw, natuklasan ni Alvin sa pamamagitan ng kanyang divine consciousness na ang kaluluwa ng langaw ay nawala ng walang bakas. Natural, ngayong nawala na ito ng kaluluwa, ang langaw ay nahulog mula sa puno. Ito ang soul attack ko. Napabuntong hininga si Alvin nang matuklasan niya kung gaano kaitikot ang kanyang husay. Walang paraan upang ipagtanggol ito. Halos hindi niya maisip kung ano ang mangyayari kung ang kanyang kalaban ay inatake siya ng ganitong kasanayan. Mabubuhay pa kaya siya? Noong nasa Cloud Continent pa si Alvin, pamilyar na siya sa mga diskarte sa ilalim ng kategoryang soul attack. Halimbawa, ang Thousand Allusions ay isa ring soul attack. Gayunpaman, ang discarding Thousand Allusions ay malayo sa pagiging maihahambing sa pamamaraan mula sa kanyang strange pupil. May pakiramdam ako kung gagamitin ko ang soul attack mula sa aking strange pupil, kahit isang powerhouse sa tuktok ng Divine Saint stage ay hindi makakaligtas dito.
Maging ang exemplary Saint Stage powerhouses ay magdurusa sa aking soul attack kung sila ay mahuli ng walang bantay. Hindi mapigilan ni Alvin na mapabuntong hininga nang maisip niya ito. Iba ang sitwasyon sa naisip ko. Sa oras na iyon, isang boses ang umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Alvin. Nagulat ito sa nagambalang si Alvin. Masasabi ni Alvin na si Elder Hal iyon. Para bang nakita niya ang kanyang lifesaver nang mabilis niyang itanong, Elder Hal, bakit nagbago ang kakaibang strange pupil ko pagkatapos kong makapasok sa Divine Saint Stage? Kasunod nito, ikinwento ni Alvin ang lahat ng nangyari. Batay sa iyong mga salita, dapat ay mayroong resonance sa pagitan ng iyong strange pupil at ng Nine Dragons War Sovereign Technique na sumailalim sa isang pagbabago. Binago din nito ang iyong spiritual energy. Ang iyong spiritual energy na gumagamit ng iyong strange pupil para maglagay ng soul attack ay dapat isa sa mga divine abilities ng soul attack kung hindi ako nagkakamali. Pagkatapos makinig kay Alvin, sinabi ni Elder Hal, maaari mong ituring ito bilang iyong likas na kakayahan. Innate ability. Tulad ng likas na kakayahan ng isang kakaibang demon beast, saint beast o isang variant. Likas na kakayahan. Si Alvin ay hindi estranghero dito. Nalaman niya ang tungkol dito noong nasa Cloud Continent siya. Hindi. Iyan ay hindi hihigit sa mga spiritual secret tactics lamang. Ang tunay na likas na kakayahan ay isang aktwal na banal na kakayahan. Ito ay hindi hihigit sa isang mataas na antas ng divine ability. Sabi ni Elder Hal. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.